Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2771-2780. Isang banal na rebulto. Ngumiti si Yang Yian at walang sinabi. Tumalon siya at narating ang gitna ng templo. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, isinaaktibo niya ang kapangyarihan ng Dao Tree at umalangaw-ngaw sa Zhoutian. Sa isang iglap, isang malaking hadlang ang nabuo, na sumasakop sa kalangitan sa itaas ng templo. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay ganap na nakahiwalay. Hindi ko talaga maramdaman, Zuantong. Napanganga at sabi sa sarili. Ang mga ninuno ng Shenmo ay mukhang hindi makapaniwala. Ito ay isang piraso ng cake para sa sinuman sa kanila na harangin ang isang piraso ng langit at lupa, ngunit imposibleng ganap na harangan ang lahat ng kapangyarihan ng katangian sa pagitan ng langit at lupa. Ngunit ngayon ay talagang ginawa ito ni Yang Yian. Huwag matigilan, basagin ang hadlang ng mabilis. Nang nabigla ang limang ninuno ni Shenmo, dumating ang boses ni Yang Yian. Lahat, mabilis na basagin ang hadlang. Nagising si Zuantong at mabilis na nagsalita. Bagamat hinarang ni Yang Yian ang kapangyarihan ng langit at lupa at inihiwalay ang hadlang sa templo mula sa pagsipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa, dumanas din siya ng matinding pressure. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumagsak ang lahat ng attribute powers ng langit at lupa sa kanyang harang, na may malaking epekto at hindi niya napigilan ng matagal. Ito ay isang aksidente. Sa hindi inaasahan, kahit na ihiwalay niya ang kapangyarihan ng langit at lupa, ang harang ng templo sa ibaba ay mayroon pa ring malakas na atraksyon, na nagpapahintulot sa kapangyarihan ng langit at lupa na patuloy na magtipon, na malaking epekto kay Yang Yian. Nang makita si Xuantong at Shenmu Patriarch sa ibaba na nakatingin sa kawalan, si Yang Yian ay nagmamadaling sumigaw para masira nila ang hadlang. Madali bang magpanggap na ex ang magkapatid? Hindi ka marunong makipagtulungan ng maayos. Nasa ilalim ako ng matinding pressure. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang harang na kanyang itinayo ay lubhang naapektuhan ng kapangyarihan ng langit at lupa na nagtipon mula sa lahat ng direksyon. Ang kapangyarihan. Nang paraan ng santo ay nakita niya itong muli. Noong una ay naisip niya na hanggat pinuputol niya ang hadlang sa templo at ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng langit at lupa, magiging okay ang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtayo siya ng isang harang na naghihiwalay sa kapangyarihan ng langit at lupa, at ang harang sa templo sa ibaba ay mayroon pa ring malakas na puwersa ng pagsipsip, na nagparamdam sa kanya ng malaking presyon. Ang paraan ng santo ay talagang makapangyarihan. Boom! Sa kabutihang palad, gumana ang pag-atake ni Xuantong at ng iba pang nasa ibaba. Isang dagandong ang direktang bumasag sa hadlang sa templo. Tagumpay ng sabay-sabay. Sa sandaling nabasag ang hadlang sa templo, naramdaman din niya na nagtipon ang langit at lupa mula sa lahat ng direksyon na nagkakalat. Ipinapakita nito na tama ang kanyang haka-haka. Ha! Matapos tanggalin ang blockade barrier, madalas na huminga si Yang Yian ng maputik na hangin. Sa maikling panahon lang, pawis na siya. May malalim na pagkaunawa sa kapangyarihan ng langit at natakot. Kahit na ang hadlang sa templo ay isang paraan ng santo, ito ay hiniram mula sa langit at lupa. Kung ito ay isang maliit na mamaya, siya ay pakiramdam na siya ay malubhang nasaktan. Sa kabutihang palad, sa wakas ay nasira ang harang. Lumipad pababa at naramdaman ito, na wala ang kapangyarihan ng proteksyon ng templo. Sa mga mata ng Shenmu Patriarch at Xuantong, sinabi ni Yang Yian, "Tara na, dapat okay na." Ang nakakainggit na tingin na ito ay naglagay sa kanya sa ilalim ng matinding pressure. Sa pagkakataong ito, umakyat siya sa mga hagdan ng templo at dumiretso sa pintuan, at wala ng mga hadlang. Sa tingin ko, ang proteksyon ng templo ay isang layer lamang ng barrier sa labas. Pero isipin mo, patong lang ng harang, pero mahirap ding umakyat sa langit. Hindi siguro inisip ng Evergreen Saint na may makakabasag sa kanyang banal na hadlang. Hindi niya inaasahan na si Yang Yian, isang kakaibang nilalang na isa sa 10 malalaking puno ng Dao, ay madaling masira ang kanyang harang. Buksan mo ang pinto. Sabi ni Yang Yian, sinenyasan ang matandang ninuno ng Divine Tree na buksan ang pinto. Wala siyang naramdamang kapangyarihan. Ito ang Master. Ang matandang ninuno ng Divine Tree ay tumugon sa isang simple at magaspang na alon ng kanyang kamay, at isang mahiwagang kapangyarihan ang direktang tumama sa pinto. Hoy! Medyo natakot si Yang Yian. Hindi ka dapat maging simple at magaspang kapag hiniling kong buksan mo ang pinto, tama ba? Kung may hindi normal sa oras ng pagbukas ng pinto, magkakasama ang lahat, hindi ba magiging gulo? Napabuntong hininga, binuksan ang pinto ng templo. Buti na lang at walang abnormal. Sumuko si Yang Yian sa kanyang puso. Alam niyang ito ang estilo ng lahi ng demonyo. Hinding-hindi sila mag-aaway kung kaya nila. Malaki pa rin ang agwat sa pag-iisip sa sangkatauhan. Naisip ko sa sarili ko na kung may ganoong bagay sa susunod, hahayaan kong gawin ito ni Xuantong para sa insurance. Bumukas ang pinto ng bulwagan, at walang makukulay na eksena gaya ng inaakala, napakatahimik. Medyo madilim sa loob. Naglakad sila papasok. Ang buong templo ay napakakaraniwan at hindi masyadong malaki, halos 100 metro kwadrado. Walang mana blessing, gawa ito sa bato at kahoy, at medyo magaspang at simple ang hitsura nito. Pagpasok mo pa lang, may makikita kang sculpture. Hindi ito matangkad, 3 metro lang ang taas.
Isa itong sculpture ng isang matandang lalaki. Malinaw, ito ay malamang na isang iskultura ng Evergreen Saint. Bukod sa rebeltong ito, ang buong templo ay walang laman, na walang laman. Hindi ba ito masyadong simple? Hindi napigilan ni Ao Qingren na magsalita. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa rebeltong ito. Walang alinlangan na kung talagang may mga turo ng mga banal sa buong templo, kung gayon ang iskulturang ito ang susi. Ang estatwa ng Diyos ay tila may hawak na bagay. Si Xuantong ang nagsalita sa sandaling ito. Pagkabukas niya ng pinto, napatingin ang lahat sa kamay ng sculpture. Tamang-tama, mayroong isang bagay na parang scroll sa kamay ng iskulturang ito, na ang palad ay nakaharap sa kaliwang kamay, at ang hintuturo sa kanang kamay ay pinalawak pababa. Ibaba ko na. Ang nag-aalalang Shenmo Patriarch ay walang sabi-sabi, lumipad, at dumiretso sa scroll na nasa kamay ng eskultura. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nang hahawakan na ng matandang lalaki ng Shenmo ang scroll, biglang lumiwanag ng maliwanag ang estatwa. Boom! Ah! Ang matandang lalaki ng Shenmo ay direktang tinamaan ng banal na liwanag ng rebulto, at bumagsak sa lupa ng may putok, na dumura ng dugo. Huwag kang gumalaw kung ayaw mong mamatay. Ang estatwa na ito ay halatang estatwa ng Evergreen Saint. Paano mo ito madaling masaktan? Tanging mga santo sa mundo ang transcendental na nilalang. Ilan ang meron? Naghahanap ka ng kamatayan. Si Yang Yian ay labis na hindi nasisiyahan sa pagmamadali ng matandang lalaki ng Shenmo at sinumpa siya ng walang pag-aalinlangan. Ang taong ito ay halatang may kasakiman sa kanyang puso at hindi humingi ng pahintulot ng kanyang amo. Sa pagkakataong ito, makakaranas siya ng isang pagkawala, na isang magandang bagay din. Uminom siya ng epochal holy medicine at nagkaroon siya ng Hanyuan Yiki. Walang nakakaalam ng kakilakilabot sa banal na daan kaysa sa kanya. Si Hanyuan Yiki ay bakas ng kapangyarihan ng Holy Way na iniwan ni Chen Kun Shenzhen, at hindi ito kumpletong kapangyarihan ng Holy Way, dahil pinilit ni Chen Kun Shenzhen ang Dao, kaya hindi ito maituturing na isang tunay na transcendence. At ang santo ay isang tunay na Dao integrated strongman. Isipin mo na lang, isang bakas ng Hanyuan Yiki ang may napakalakas na puwersa. Nagawa niyang labanan si Ling Kang, na nasa ikatlong antas ng Tiandao, at ngayon ay kaharap nila ang isang tunay na estatwa ng santo. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng malakas na aura ang naiwan sa rebulto? Ang kamahalan ng santo ay hindi nalalabag. Si Shenmu Laozo, ang matandang lalaki, ay padalos-dalos na kumilos, at maswerteng hindi napatay ng liwanag ng rebulto. Naramdaman niya ang aura na nagmumula sa estatwa, na halos kapantay ni Hanyuan Yiki, na nagparamdam sa kanya ng palpitations. Natatakot siya na ang kawalang ingat ni Shenmu Laozo ay masangkot sa iba. Ang estatwa na ito ay tiyak na hindi ganoon kadali. Ang banal na liwanag na kagagaling lang ay sumabog sa aura ni Shenmu Laozo, at agad niyang naramdaman na ito ay isang kapangyarihan sa antas ni Hanyuan Yiki, na nagpang-inig sa kanya sa takot. Kabanata 2772 The Wist Fellow, masyado akong malungkot. Master, nagkamali ako. Si Shenmo Patriarch ay tapat ngayon, pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at mabilis na inamin ang kanyang pagkakamali. Natakot din siya, at puno ng takot ang mukha niya. Iniisip ang tungkol sa banal na liwanag na aura na kakalabas lang ng estatwa, talagang natakot siya. Sa kabutihang palad, ito ay hindi isang direktang pag-atake, ngunit isang pagpapalabas ng sarili. Kung ang rebulto ang nagkusa na umatake, baka naging abo na siya ngayon. Pinandilatan siya ni Yang Yiyo, at hindi nagsalita, ngunit lumakad pasulong. Bagamat nagmamadali si Shenmo Patriarch ngayon, alam din niya na ang scroll sa kamay ng estatwa ay isang mahalagang bagay. Ano kaya ito? Ito kaya ay ang mga turo ng santo na binanggit ni Xuantong. Siguro. Ngunit ngayon alam na ng lahat na kahit ito ay turo ng santo, hindi ito madaling isipin. Naramdaman ng lahat ang banal na liwanag na aura ngayon, at ito ay hindi magagapi. Humakbang pasulong si Yang Yiyo dahil napansin niya ang isang detalye na itinuro ng kabilang daliri ng estatwa sa lupa. Ito ay ang anumang detalye ng rebulto ay hindi simple. Humakbang siya para tingnan, ngunit wala siyang nakita. Walang anuman sa lupa kung saan nakaturo ang estatwa. Hindi tama yan. Bulong niya sa sarili. Ang Diyos ba ay nagsasalita tungkol sa kung nasaan ang daliri ng rebulto? Tanong ni Xuantong matapos itong marinig. Well, imposibleng walang daliri ang rebulto. May nakikita ka ba? Tanong ni Yang Yiyo kay Xuantong. Sa sandaling ito, silang dalawa ay kapwa-tao ngunit may iisang iniisip. Naisip ito ni Xuantong at sinabing, hindi ko alam kung tama o hindi. Naisip ko ang isang kwento tungkol sa isang santo na ipinakalat sa Eternal God Realm. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito, sinenyasan siya ni Yang Yiyo na magpatuloy. Xuan. Inayos nitong ang kanyang mga salita at sinasabi na pinrotektahan ng santo ang lahat ng nilalang sa mundo noong sinaunang panahon, at itinuring ng lahat ng nilalang ang santo bilang kanilang Diyos na tagapag-alaga, itinayo ang rebulto at sinamba ito, at itinuring ito bilang isang uri ng paniniwala. Ang ibig mo bang sabihin ay dapat nating sambahin ang rebulto? Sabi ni Yang Yiyo. Tumango si Xuantong at sinabing, maaari mo itong sambahin. Kung tutusin, ito ay estatwa ng santo.
Haha, halika at subukan mo, doon sa lugar kung saan itinuro ang rebulto. Sabi ni Yang Yiyo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit, nang sabihin ni Zuantong na gusto niyang sambahin ang estatwa, nakaramdam siya ng pagkasuklam ng walang dahilan, at medyo lumalaban siya. Ngunit makatuwiran, sumang-ayon siya sa mga salita ni Zuantong. Ang agwat sa pagitan nila at ng mga santo ay higit sa 100,000 milya, at normal na samamba sa isang rebulto. Kung gayon, susubukan ko munang magsimba. Sabi ni Zuantong, at agad na lumuhad sa lugar kung saan nakaturo ang daliri ng rebulto para sambahin ang rebulto. Iniyuko ni Zuantong ang kanyang ulo at samamba. Isang mahiwagang eksena ang lumitaw. Pagkatapos samamba ni Zuantong, ang scroll sa kamay ng estatwa ay kumislap ng banal na liwanag, lumutang pataas at bumukas, ngunit natatakpan ito ng banal na liwanag at walang malinaw na nakikita, ngunit isang banal na liwanag ang lumipad mula sa nakabukang scroll at nahulog kay Zuantong. Kaagad pagkatapos, ang buong katawan ni Zuantong ay nagulat, ngunit hindi siya gumagalaw, na parabang siya ay na-freeze sa lugar. Noong una, inakala ni Yang Yiyo na may kakaiba, ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang pag-agos ng hininga sa katawan ni Zuantong, at tila hindi malinaw na bumuti ang kanyang paglilinang. Ito ay malinaw na isang benepisyo. Guro. Natuklasan din ni Ao Ching at ng iba pa ang misteryo, na nangangahulugang gusto rin nilang sambahin ang rebulto. Pumunta ka. Pagkatapos sina Ao Ching, Ao Yun at ang matandang lalaki ng Shenmo ay samamba sa rebulto. Tamang-tama, 3 sinag ng banal na liwanag ang sumikat sa kanila mula sa scroll, at silang 3 ay pumasok din sa estado ng paglilinang. Sa oras na ito, lumingon si Yang Yiyo at nakita si Xiong Huan na nakatayo pa rin doon, at nakangiting nagtanong, bakit hindi ka sumasamba? Kung hindi samamba si Kuya Yun, hindi rin ako sasamba. Ang pangunahing kasanayan ni Xiong Huan ay ang paraan ng dugo. Para sa kanya, ang pangunawa ay talagang hindi mahalaga. Simple lang ang isip niya. Nang makitang hindi sumasamba si Yang Yiyo, hindi siya kumikibo. Mas mabuting huwag na lang samamba. To be honest, although may power perception, I really hate this kind of thing that forces people to do things. This statue has already set the rules for later worship. I don't like this rule. It's better not to worship. Tahimik na ipinahayag ni Yang Yiyo ang kanyang iniisip. Guro. Yunzi. Sa oras na ito, isang boses ang tumunog sa labas ng bulwagan. Si Yu Linglong, Xiong Yutian, Granny San Fox, Medusa, Chan Hei, Chuantian Monkey, Shigan Dang, Madam Hong Lian, at ang quasi-saints ng North at South Seas ang pumasok. Nang makita ni Yang Yiyo si Yu Linglong, lumiwanag ang kanyang mga mata at pinuntahan siya nito at sinabing, Sister Linglong, gagaling ka ba? Hindi, nakapasok ka na ba sa kaharian ng langit? Nakita ni Yang Yiyo na hindi lamang nabawi ni Yu Linglong ang kanyang cultivation level, ngunit nasira din ang kanyang cultivation level at naabot ang kaharian ng heaven tulad niya. May hindi lingid na tingin sa mga mata ni Yu Linglong at tumanggo siya ng napaka-reserve. Bueno, ganap na akong nakabawi at matagumpay na nakapasok sa kaharian ng langit. Sa pagkakataong ito, pagkatapos kunin ang bulaklak ng Nirvana, nabawi niya ang kanyang antas ng paglilinang at pagkatapos ay nagsanay at nakapasok sa kaharian ng langit. Ito rin ay isang natural na bagay. Siya ay isang top-level upper-level magic god dati. Dumating siya sa Eternal God Realm higit sa lahat upang putalasin ang kanyang pusong daw at unawain ang heavenly daw para makalusot siya sa hadlang. Totoo na ang karanasan ng pagdating sa Eternal God Realm kasama si Yang Yiyo ay naglatag ng pundasyon para sa kanyang tagumpay. Ito ay hindi nakakagulat na siya ay maaaring makalusot pagkatapos mapagtanto ang mahusay na paraan. Ang tagumpay ni Yu Linglong ay nagpaunawa din kay Yang Yiyo na ang mga salita ng Chen Kun God ay maaaring hindi tumpak, o ang pagsusumikap ay pagbabago. Marahil ay may ibang kahulugan ang orihinal na mga salita ni Chen Kun, ngunit hindi ito naiintindihan ng taong kasama. Ikaw, din. Tumingin si Yu Linglong kay Yang Yiyo na may malaking bibig. Sa kanyang mga mata, si Yang Yiyo ay talagang nasa kaharian ng langit. Talagang hindi niya makita si Yang Yiyo, ang bagong Diyos ng Chen Kun Temple. Gaano katagal na? Marahil ito ang karunungan ng matandang Diyos. Ang kanyang mga inapo ay talagang pambihira. Noong una niyang nakilala si Yang Yiyo, naisip din niyang hayaang makipaglaban si Yang Yiyo sa Supreme Emperor ng Heavenly Clan. Panaginip iyon, ngunit ngayon ay tila. Posible ang lahat. Ang kanyang paglaki ay ang pinakamahusay na patunay. Hehe, swerte lang. Siyang ay bihirang magpakumbaba sa harap ni Yu Linglong. Sa wakas, natural na nagbago ang mga mata ng iba na nakatingin kay Yang Yiyo. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang iniisip, ngunit isang bagay ang naayos. Nakumbinsi sila ni Yang Yiyo sa kanilang mga puso at naisip na maaaring makabubuting sundin ang gayong Panginoon. Pagkatapos ay sumama ang lahat sa pangkat upang sambahin ang banal na imahen, at lahat ay tumanggap ng bautismo ng balumbon ng banal na larawan. Pumasok sila sa estado ng paglilinang. Malinaw na ang balumbon ay isang kayamanan na iniwan ng santo. Pinahintulutan nito ang paglilinang ng lahat na magkaroon ng mga pambihirang tagumpay at pagpapabuti. Siya lamang at si Xiong Huan ang hindi nakilahok sa pagsamba. Hinihintay nilang makumplito ng lahat ang kanilang paglilinang sa bulwagan.
Sa isang kisap mata, lumipas ang 100 taon, at lahat ng mga dakilang Diyos ng demonyo sa ilalim ng kanyang pamumuno ay natapos na ang kanilang paglilinang. Pinanood ni Yang Yiyu ang isa-isang nag-upgrade ng isang level, at agad siyang natuwa. Ang pag-upgrade ng mga taong ito ay kumakatawan sa kanyang lakas. Ang scroll ay kumikislap pa rin ng banal na liwanag, at si Yang Yiyu ay nag-alinlangan sa sandaling ito. Ano ang masama sa pagsamba? Ito ay isang emosyon lamang sa puso. At ang lahat ay sumamba, at walang nakitang hindi komportable. Lahat sila ay nag-upgrade ng isang maliit na kaharian, at sinabing narinig nila ang tinig ng santo na nangangaral. Alam ni Yang Yiyan na ang ganitong uri ng tunog ay hindi maipahayag sa mga salita. Kinailangan niyang sambahin ang santo upang matanggap ang liwanag ng balumbon at marinig ang pangangaral ng santo. Pagkatapos mag-isip, naghanda na siyang sumamba. Nang siya ay lumuhad at hindi pa nagsisimulang sumamba, ang estatwa ay biglang gumawa ng click na tunog. Kasabay nito, isang boses ang tumunog sa kanyang isipan, Daoyu, ikinahihiya mo ako. Kabanata 2773 Mag-ingat sa mga banal na iyon sa hinaharap. Yumuko si Yang Yiyan, hindi talaga siya yumuko, lumuhad lang siya, at diretsyong pumutok ang estatwa. Ang eksenang ito ay halos nabigla sa mga dakilang demonyong Diyos na naruroon. Bawat isa sa kanila ay maayos ng sumamba, ngunit si Yang Yiyan ay lumuhad lamang at ang rebulto ay direktang pumutok. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi kinaya ng rebultong ito ang pagluhod ni Yang Yiyan. Sa ibang pananaw, si Yang Yiyan ay isang taong may mahusay na katayuan. Anong status? Siyempre hindi pwede yung status niya ngayon, siguro yung status niya sa dati niyang buhay. Ang lumabas sa isip ni Yang Yiyan ay ang eksena ng Sun Fox Granny na tinatawag siyang Lord of Heaven. Naalala niya ang impormasyong nakuha niya mula sa Chaos Bell sa ilalim ng God Lake ng Sun Lake Clan, ang Eastern Emperor of Heaven. Ngunit may kaugnayan ba siya sa Eastern Emperor of Heaven? Ang hirap sabihin. Kung hindi, bakit sasabihin ng boses sa kanyang isip, Daoyu, ikinahihiya mo ako? Natigilan si Yang Yiyan at biglang napagtanto na ang boses ay tila nanggaling sa estatwa na nasa harapan niya. Siya. Tumingin mabuti at nakita ang mga mata ng estatwa ng nagkataon. Sa sandaling ito, kumikinang ang mga mata ng estatwa. Ngunit ito ay isang flash din. Alam niyang hindi ito ilusyon. Imposibleng magkaroon ng ilusyon kapag naabot ng isa ang antas ng Heavenly Dao. Si Yang Yiyan ay lubos na nakatitiyak na ang mga mata ng estatwa ay kumislap na may halo ngayon. At ito ay isang kaakit-akit na halo na kumikislap, hindi karaniwan. Ngunit hindi niya ito maasikaso sa ngayon. Umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan ang boses kanina. Siya. Subconsciously nagtanong sa kanyang puso, ikaw ba ang Evergreen Saint? Maya-maya ay may tumugon. Oo at hindi. Iyon ang matandang boses noon, na hindi nagmamadali o mabagal. Hindi ko maintindihan, ipinahayag ni Yang Yiyan ang kanyang pagdududa. To be precise, I am just a statue of the Evergreen Saint. The Holy Tao inspired the heaven and earth, and over time, it has consciousness. The statue itself is the Evergreen Saint, with a indelible mark, so it is also and it is not. Medyo nakakalito ang pananalita na ito, ngunit naiintindihan pa rin ito ni Yang Yiyan. Ang rebulto ay hindi tunay na santo, ngunit isang bangkos ng kamalayan na nabuo ng rebulto ng santo, na may marka ng santo, kaya masasabing ito ay ang Evergreen Saint, ngunit masasabi rin na hindi. Ito. Nagulat talaga si Yang Yiyan. Kitang-kita ang kapangyarihan ng banal na Dao, kung hindi, paano magkakaroon ng kamalayan ang isang banal na estatwa? Sa madaling salita, ang kamalayang ito ay isa ring santo. Sa pag-iisip nito, hindi nang ahas si Yang Yiyan na maging mayabang at sinabi sa kanyang puso, nakilala ni Junior ang Evergreen Saint. Pagkatapos ng lahat, nakinabang siya sa epochal holy medicine, at ang kanyang mga demonyong Diyos ay nakakuha din ng paglilinang. Dapat pa rin siyang magpasalamat. Nang makitang muling yumuko si Yang Yiyan, ang kamalayan ng imahe ay mabilis na nagsabi, hindi ko kayang bayaran ang iyong busog. Ako ay isang kamalayan ng isang santo estatwa. Ngayon lang, lumuhad ka at ito ay nabali. Ang kamalayan na ito ay nawala din. Mangyaring huwag maging magalang. Habang mayroon pa akong oras upang makipag-usap sa iyo, sa isang sandali ay mawawala ako. Medyo nahiya si Yang Yiyan nang marinig niya ito. Hindi niya akalain na ngayon lang niya masisira ang kausap niya. Sinabi niya sa kanyang puso, pasensya na, hindi ko alam na magiging ganito. Actually, wala lang. I shouldn't exist. I'm just a Saint Mark. This is not tolerated by the way of heaven. Napag-usapan ko na ang araw na ito. Hindi kita sinisisi. Sa pagsasalita tungkol dito, huminto ang kamalayan ng imahe at nagpatuloy, nararamdaman ko na tila medyo naiinis ka sa akin sa simula, ngunit ganoon ba? Natigilan si Yang Yiyan. Tama talaga siya. Paano? Alam mo. Subconsciously tanong niya. Haha, tama iyan. Ikaw at ang Evergreen Saint ay may ilang pinagmulan. Ang ilang mga bagay ay likas na reaksyon na pumapasok sa kaluluwa. Normal ito. Ang tinig ng kamalayan ng Holy Statue ay tumunog sa isipan ni Yang Yiyan. Hindi ko nga kilala ang Evergreen Saint, paano magkakaroon ng koneksyon?
Nagulat si Yang Yian. Gayunpaman, lubos niyang naunawaan ang susunod na pangungusap ng kamalayan ng Holy Statue. Ang tinig ng kamalayan ng Holy Statue ay tumunog sa kanyang isipan, ito ang pinagmulan ng maraming taon na ang nakalilipas. Mauunawaan mo ito sa hinaharap. Bueno, maaari kang lumitaw dito ngayon, gagawa ako ng kabayaran para sa Evergreen Saint. Ito rin ay kalooban ng Diyos. Naiintindihan ko ang nais ng Evergreen Saint, at hindi walang kabuluhan na mayroon akong kamalayan na ito. Matapos mahulog ang mga salita, sa susunod na sandali. Crack, boom. Ang banal na estatwa ay ganap na nasira, ngunit nang ito ay nabasag, dalawang halos ang lumabas sa mga mata ng banal na estatwa at lumipad sa scroll, tulad ng dalawang eyeballs na lumipad sa scroll. Pagkatapos ay lumipad ang balumbon patungo kay Yang Yian. At hindi sinasadyang inabot ni Yang Yian ang scroll. Ang tinig ng kamalayan ng banal na estatwa ay sabay na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit sa pagkakataong ito ay napakahina, na nagsasabing, ang scroll na ito ay nagtatala ng pagkakataon ng Evergreen Unity daw, at naglalaman din ng mga puwersang yin at yang. Sana ay makatutulong ito para sa hinaharap na paglilinang, ngunit may isang bagay na dapat mong tandaan, mag-ingat sa mga banal na iyon, tandaan. Unti-unting hamina ang boses. Alam ni Yang Yian na ang kamalayan ng banal na rebulto ay ganap na nawala. Hoy, ikaw! Sigaw ni Yang Yian sa kanyang puso, ngunit walang tugon. Hinawakan niya ang scroll na automatikong nagulungan sa kanyang kamay, ngunit naramdaman niya na mayroon talagang dalawang puwersa sa loob nito, isang yin at isang yang, sobrang dalisay at makapangyarihan, na nagparamdam sa kanya ng takot. Sa mga tuntunin ng paghinga, talagang naramdaman niya na ang hininga ng yin at yang ay nasa parehong antas ng primordial chi. Alam niya ang kahalagahan ng balumbon na ito. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, same time niyang inilagay ito sa kaldero ng Chen Kun. Kung ikukumpara sa epochal holy medicine, ang kaliwanagan ng Changqing Saint sa daw na naitala sa scroll na ito ay hindi masusukat ang halaga. Higit pa rito, may dalawang puwersang yin at yang na nakatatak dito. Ngunit ngayon gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng Holy Statue Consciousness. Naiintindihan niya ng mabuti ang iba pang mga salita, ngunit ang pangungusap sa dulo na nagsasabi sa kanya na mag-ingat sa mga santo sa hinaharap ay talagang nakakatakot. Ang pangungusap na ito ay naglalaman ng napakaraming impormasyon. Yung mga santo. Ang pangungusap na ito ay kailangang bigyang diin. Hindi kaya maraming santo sa mundong ito. At same time siyang sinabihan na mag-ingat sa mga santo sa hinaharap. May kwento dito. Bagamat hindi niya moari, nararamdaman niyang hindi nagbibiro ang Holy Statue Consciousness. Parang ang mundong ito ay hindi kasing simple ng inaakala ko. Bulong ni Yang Yian sa kanyang puso. Guro. Ang boses ng Shenmue Patriarch ay tumunog sa likuran niya. Nagising si Yang Yian na parang mula sa isang panaginip. Anong mali? Kailangan nating makaalis ng mabilis. Mukhang magulo ang holy space na ito. Natatakot akong gumuho ito. Nagpatuloy si Xuantong. Naramdaman ito ni Yang Yian at sigurado, ang buong mundo ay tila umaalon. Alam niyang ito ang resulta ng sirang rebulto. Ang estatwa na ito ay ang pundasyon ng buong banal na espasyo. Ngayong nasira ang rebulto, normal na ang pagbagsak ng espasyo. Tara na. Nang hindi tumitingin o nagsasalita pa, nagmamadaling umatras ang grupo. Makalipas ang ilang araw, lumitaw si Yang Yian at ang kanyang grupo sa isla bago pumasok. Paglabas nila ay mabilis lang at walang hadlang. Sa wakas natapos ang paglalakbay na ito. Sa pagbibilang ng oras, sila ay nanirahan sa banal na espasyo ng higit sa 5,000 taon. Ito ay nagpalungkot kay Yang Yian, ngunit nakamit niya ang kaharian ng langit, na talagang parang panaginip, ngunit alam niya na siya ay talagang naging isang malakas na tao sa kaharian ng langit. At mayroon siyang 12-dosenang mga subordinate sa antas ng Heavenly Dao sa paligid niya, kaya hindi kalabisan na sabihin na siya ay naging isang malaking panalo sa buhay. Kabanata 2774 na umuungol sa langit. Para kay Yang Yian, napakainit ng layunin ng kanyang paglalakbay sa Eternal God Realm. Gayunpaman, ang oras ay talagang napakatagal. Ito ay halos 10,000 taon mula noong siya ay pumasok sa Eternal God Realm. Sinakop niya ang kalahati ng 5,000 taon sa Evergreen Holy Road. Ang oras at eroplano ng Holy Road ay medyo naiiba. Hindi alam. Pero mas lumakas talaga siya. Ang kaharian ng Heavenly Dao, na hindi niya pinangarap na isipin sa simula. Para sa kanya, ito rin ay isang perpektong merito. Ang Diyos ng oras at kalawakan ay natagpuan. Ang cultivation ni Yu Linglong ay naibalik, at matagumpay siyang nakapasok sa Heavenly Dao. Sa simula, sinabi sa kanya ng Rabbit Lord na kakailanganin ng 9 na Heavenly Dao Masters para mabuksan ang reincarnation. Ngayon ay may higit sa 10 sa paligid niya, na higit pa sa natapos. Susunod na ang oras upang bumalik. Ang God Realm kung nasaan siya ay ang kanyang tunay na yugto. Ang Eternal God Realm ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na ito ay hindi ang tunay na God Realm. Of course, to be precise, it is actually a place na hiwalay. Ngunit mahirap talagang sabihin kung aling panig ang naghiwalay kung aling panig. Marahil ang mga katutubong demonyong Diyos ng Eternal God Realm lang ang nakakaalam nito. Saan pupunta si Master ngayon?
Nang nag-iisip si Yang Yian, lumapit ang matandang lalaki ng Shenmo at nagtanong. Sa katunayan, hindi lamang si Yang Yian ang bamantong hininga, ngunit ang lahat ng mga dakilang Diyos ng demonyo sa paligid niya ay pareho. Sa kanilang mga mata, si Yang Yian ay isang misteryosong senior, ngunit hindi nila akalain na si Yang Yian ang magiging kanilang Panginoon. Paano naman ngayon? Ang lahat ng mga kaaway ni Yang Yian ay patay na, o ang God and Demon Palace ay nagkawatak-watek. Si Ling Kang, ang ikatlong antas ng God at Demon Palace ng Heavenly Dao, ay pinatay ni Yang Yian. Hindi naman masama ang ending nila. Ang mga dakilang demonyong Diyos na ito ay labis na natutuwa na hindi sila naging mga kaaway ni Yang Yian, kung hindi ay maaaring hindi sila nawasak, tama ba? Isipin ang mga dakilang demonyong Diyos na ito. Natatakot sila at natutuwa na hindi sila naging kaaway ni Yang Yian. Siyempre, mas marami talaga silang nakuha. Hindi pa banggitin ang iba pang mga bagay, kahit na ang mga banal na patak ng tubig na ibinigay ni Yang Yian ay kumokontrol sa kanilang buhay at kamatayan, talagang napabuti nila ang kanilang linya ng dugo, upang pagkatapos magkaroon ng pundasyong ito, nakuha nila ang kapangyarihan ng scroll kapag sumasamba sa banal na estatwa, na naging dahilan upang mapabuti nila ang kanilang paglilinang ng paisa-isa. Kung hindi, ito ay magiging mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit upang mapabuti ang cultivation realm ng Heavenly Dao level. Ang punto ay ang pagpapabuti ng bloodline ay nagbibigay sa kanila ng potensyal para sa hinaharap na kalsada, at maaari silang pumunta ng higit pa sa kalsadang ito sa hinaharap. Kaya ang mga demonyong Diyos ay humanga kay Yang Yiu ngayon. Hinahangaan din siya ng mga ito ng husto. Maswerte man si Yang Yiu o may pagkakataon laban sa langit, talagang mabilis siyang lumalago sa cultivation, at mas hindi maarak ang kanyang lakas. Ito ay isang konsensus ng lahat. Kahit na si Yang Yiu ay nasa paunang yugto pa lamang ng Heavenly Dao ngayon, mayroong ilang mga patakaran ng Heavenly Dao sa kanila, at walang sinuman ang nang-ahas na maliitin si Yang Yiu. Halimbawa, ang matandang ninuno ni Shenmo ay malinaw na umabot sa ikatlong antas ng Heavenly Dao mula sa ikalawang antas ng Heavenly Dao, ngunit hindi siya nang-ahas na maging walang galang sa harap ni Yang Yiu, at maingat kapag nagtatanong. Ang eksenang ito ay medyo nakakatawa sa mga mata ni Yang Yiu, at ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Nag-iisip. Noong panahon na siya ay tinutugis ng mga celestial clans ng 33 heavenly palaces na parang daga na tumatawid sa kalye, hindi niya akalain na makakamit niya ang Heavenly Dao, at kahit isang araw ay magiging master siya ng isang grupo ng Heavenly Dao level bosses. Ang lahat ng ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan, ngunit inaasahan din. O masasabing bunga ito ng kanyang pagsusumikap. Sa katunayan, nagplano siya para sa mga dakilang Diyos na ito mula noong siya ay nasa Demon God Palace. Noong panahong iyon, siya ay isa lamang maliit na Diyos, ngunit naglakas loob siyang magplano laban sa isang grupo ng mga dakilang demonyong Diyos ng langit. Dapat sabihin na si Yang Yian ay napakatapang. Ngunit, ginawa niya ito pagkatapos ng lahat. Sa likod ng tila maluwalhating hitsura, siya lamang ang nakakaalam kung gaano siya natatakot sa daan. Oo, talagang natatakot siya, ngunit pinigilan niya ang takot sa kaibuturan ng kanyang puso, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at naglakad pasulong ng hakbang-hakbang, nagkalkula ng hakbang-hakbang na parang naglalakad sa manipis na yelo, at sa wakas ay nakamit ang kanyang nais. Hindi lamang pinatay ang lahat ng mga kaaway, ngunit pinasuko din ang isang grupo ng mga dakilang Diyos ng demonyo. Siya lang ang nakakaalam kung ano. Uri ng hirap at pawis na kanyang binayaran. Ito ay sadyang hindi masabi sa mga tagalabas. Pagkatapos ng lahat, nagtagumpay siya. Ang panganib na kinuha niya ay sapat na upang mamatay siya ng 10,000 beses, at ang kanyang katawan ay madudurog at ang kanyang kaluluwa ay masisira kung hindi siya mag-iingat. Delikado ba? Ito ay hindi na isang bagay na maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng salitang, mapanganib, ngunit para sa kanya, ito ay isa ring walang magawa na diskarte. Kung may iba pang pagpipilian, hinding-hindi siya magsasapanganib. Kasama si Emperor Supreme, na parang pangunahing kaaway ng 33 Heavens Temple, tulad ng isang makapangyarihang espada na kayang sirain siya ng libu-libong beses anumang oras, kailangan niyang magsumikap para mailigtas ang kanyang buhay at manatiling buhay. Bukod dito, siya ay ang inapo ng Chenkun God. Maraming makapangyarihang Diyos sa Chenkun Temple na nagsasanay ng mahabang panahon at tinatawag siyang Supreme God, ngunit hindi siya karapat-dapat sa posisyon. Gusto niyang magtrabaho ng husto para maisip siya ng mga Diyos na iyon at kusang loob na tawagin siyang Supreme God, sa halip na pilitin siya ni Lord Rabbit at Master na hayaan ang mga nilalang ng buong Chenkun Temple na tawagin siyang Supreme God. Ang gusto niya ay isang araw ang lahat ng mga Diyos sa Chenkun Temple ay tatawagan siyang Supreme God mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, hindi dahil sa pressure. Bilang karagdagan, ang mga kamag-anak, kaibigan, alagad at disipulo ng Yunmen sa mundo ng engkanto ay aakyat sa banal na mundo balang araw. Pagkatapos nilang dumating, bantaan pa ba sila ng makalangit na angkan? Hindi, gusto niyang protektahan ang kanyang pamilya at bigyan sila ng ligtas na kapaligiran para sa paglilinang. Ang mga hindi masabi-sabing mga panggigipit na ito ay dumarami araw-araw mula noong araw na pumasok siya sa God Realm, tulad ng isang malaking bundok na dumidiin sa kanya,
na humihingal sa kanya, pinipilit siyang magtrabaho ng husto upang linangin, upang maghanap ng mga paraan upang mapabuti ang kanyang lakas, upang makipagsapalaran, kahit na nangangahulugan ito ng panganib sa kanyang buhay sa bawat oras. Ang pinakamahalagang punto ay nakumpirma ng Rabbit Lord na mayroon ngang Netherworld at reincarnation sa Three Realms. Ang pinakamalaking kinahuhumalingan sa kanyang puso, ang taong pinakakonsensya at pinakamamahal niya sa buhay na ito, ay maaaring ang Netherworld. Nangako siya sa langit na hahanapin siya pabalik. Ito ang mga layunin na gusto niyang pagsusumikap na makamit. Dahil man ito sa panggigipit o sa kanyang layunin, mula ngayon, alam na niya na sa wakas ay nasa kanya na ang kapital, ang lakas upang makamit ang lugar sa God Realm, at ang mga kwalifikasyon para matawag na Master at isang malakas na tao ng mga Diyos sa God Realm. Siya ay isang hakbang na mas malapit sa kanyang layunin. Ang mga nerbiyos na naging tensyon mula nang pumasok sa God Realm ay tuluyang na-relax ngayon. Tumingin sa paligid sa dakilang demon god na nakatingin sa kanya na may mga mata na puno ng takot o sindik, biglang gustong umiyak ni Yang Yiu sa sandaling ito. Siya ay masyadong pagod, masyadong nalulumbay, 10,000 taon ng depresyon. Mula sa isang maliit na Diyos-tao, mula sa pangangaso at pagtatago mula sa XZ, tulad ng isang daga na tumatawid sa kalye, hanggang sa tagumpay ngayon ng isang malakas na tao ng Heavenly Dao, hindi ito madali para sa kanya. Itinaas ni Yang Yiu ang kanyang ulo at umuungal. Ang mahabang dagandong na ito ay yumanig sa lupa. Walang nakakaalam na hindi madali para sa kanya na umabot sa ganito. Sa mahabang dagandong, ang pangmatagalang depresyon ay nawala. Sa puting buhok na umaagos, nakatingala sa langit, habang nakatalikod sa dakilang demon god, kumikinang ang mga mata ni Yang Yiu, at sinabi niya, bibigyan kita ng 100 taon para harapin ang iba't ibang mga bagay. Pagkatapos ng 100 taon, pupunta kayong lahat sa Sky God City. Dadalhin kita sa totoong God Realm. Kabanata 2775, Hardin sa likod at pagbabalik sa banal na kaharian. Ang 100 taon ay isang kisap mata lamang para sa mga Diyos. Mula sa sandaling pinasuko ni Yang Yian ang mga dakilang Diyos na ito, binalak niyang ibalik sila sa God Realm. Para hayaan ang mga dakilang demonyong Diyos na ito na umalis sa Eternal God Realm, natural na kailangan nilang bigyan ng oras para harapin ang mga gawaing nasa kamay. Lahat sila ay malalaking boss, at lahat ay may kailangang gawin. Bagamat tinatawag siyang master ng mga dakilang demonyong Diyos na ito, hindi talaga magiging lingkod sa kanila si Yang Yian. Lahat sila ay malalakas na tao sa antas ng langit, at dapat silang bigyan ng respeto. Shankun Valley sa Sky God City. Si Yang Yian ay napapalibutan ng Yulinglong at Xuantong, Granny San Fox, Medusa, Saint San Fox, Huang Shulang, Tu Jingyuan, at Teng Shi. Sina Xuantong, Yulinglong, Granny San Fox, at iba pa ay natural na susundan siya pabalik. Pinili ni Yang Yian na bumalik sa Sky God City para hintayin ang iba pang dakilang mga demonyong Diyos dahil ito ang unang dojo na binuksan niya sa Eternal God Realm. Hintayin ang pagdating ng mga dakilang Diyos ng demonyo dito at pagkatapos ay umalis. Guro, gusto din naming sundan ka. Sabi ni Huang Shulang. Oo, pupunta rin tayo, medyo balisa si Teng Shi. Bagamat walang sinabi si Tu Jingyuan, bakas din sa mukha niya ang pag-asa. Mapait na ngumiti si Yang Yiu at sinabing, kayong tatlo ay dapat manatili sa Eternal God Realm. Ngayon ay masasabi natin na ang buong Eternal God Realm ay ang aming likod na hardin. Ang 3 Dao Palaces ay winasak ko, ang God at Demon Dao Palace, at ang mga masters ng palasyo ng 2 pang Dao Palaces ay sumunod sa akin. Ang Eternal God Realm ay magiging hulihan namin at ang 3 ay kailangan naming magtiwala sa hinaharap, at ito ay kailangan naming bantayan sa hinaharap. Pinakaangkop na mga kandidato. Ang dahilan kung bakit iniwan ni Yang Yiu si Huang Shulang at ang 2 pa ay dahil babalik siya sa God Realm para lumaban sa pagkakataong ito. Hindi niya talaga alam kung biyaya ba iyon o sumpa. Kung may anumang pagbabago, ang Eternal God Realm ay isa ring lugar kung saan ang mga tusong kuneho ay may 3 lungga, kaya hayaan ang iyong sarili ng daan palabas. Nakita ni Huang Shulang, Teng Shi, at Tu Jingyuan na nakapagdesisyon na si Yang Yiu, kaya hindi na sila nagsalita pa. Bumaba ka. Naabisuhan ko na ang iba pang Demon God Palaces at Stonewood Palaces. Hiniling ko sa kanila na pagsamahin ang mga puwersa ng Eternal God Realm pagkabalik nila, pangunahin na para isama ang natitirang puwersa ng God at Demon Palace. Sa panahong iyon, ang Eternal God Realm ay magiging isang pinag-isang sitwasyon. Magpapadala sila ng mga tao para makipag-ugnayan sa amin sa loob ng ilang araw. Kayong 3 ay dapat na pamunuan ni Hangshi at Tulang. Aalis ako, magpapadala ako ng mga tao para sakupin ang Eternal God Realm para sa akin. Tanong ni Yang Yiu sa wakas. Guro, mangyaring makatiyak. Sinusumpa namin na paprotektahan ka hanggang sa mamatay kami. Sabay na sabi ng 3. Mahusay iyon. Hindi mo kailangang mag-alala. Sa oras na iyon, hahayaan ko ang Shenmue Patriarch at Xiong Yutian na mag-ayos at mag-iiwan sa iyo ng malalakas na tao upang tumulong. Walang malaking problema. Bumaba ka at maghanda. Oo, Master. Matapos lumabas ng hall si Huang Shulang at ang 2 pa, tumingin si Yang Yiu kay Xuantong at nagtanong, Xuantong, matagal ka nang nasa Eternal God Realm.
Alam mo ba kung may iba pang mga Heavenly Dao level strongmen sa Eternal God Realm? Sinabi ni Xuantong, sa pag-uulat sa Diyos, dapat wala na. Mula nang dumating ako sa Eternal God Realm, si Ling Kang ay palaging kinikilala bilang pinakamalakas sa Eternal God Realm. Wala pa akong narinig na ibang nilalang sa antas ng Heavenly Dao. Sa katunayan, lahat ng mga Heavenly Dao level na strongmen sa buong Eternal God Realm ay hindi dapat nag-aalala tungkol sa problemang ito sa Holy Dao Divine. Mangyari. Naniniwala ang mga Diyos ng Eternal God Realm na ang God Realm na kinaroroonan natin ay isang isinumpang lupain. Ay isang maliit na lugar. Sa katunayan, ang Eternal God Realm ay isang maliit na lugar. Ito ay isang puwang na nakapaloob, at syempre bahagi rin ito ng God Realm. Natutunan ko ito pagkatapos makarating sa Eternal God Realm. Bagaman ito ay nakahiwalay, maaari rin itong mapanatili ang ilang mga buto ng halimaw. Ang God Realm na kinaroroonan natin ay ang tunay na Great God Realm. Nakikinig sa mga salita ni Xuantong, tumanggo rin si Yang Yiyo bilang pagsang-ayon. Sa katunayan, pagkatapos niyang makapasok sa kaharian ng Heavenly Dao, naramdaman din niya ang trajectory ng operasyon ng langit at lupa. Totoo na ang Eternal God Realm ay hindi kasing natural ng mundong ginagalawan nila, at wala ng ibang lower realm sa buong Eternal God Realm. Ito ay abnormal. Kaya ang totoong God Realm ay dapat ang God Realm kung nasaan sila, ang God Realm na may kumpletong Heavenly Dao. Ito na siguro ang maldita na lugar, diba? Naniniwala ang mga Diyos ng Eternal God Realm na sila ay isang isinumpang mundo. Ang pag-unawa na ito ay maaaring isang alingaw-ngaw lamang. Posible rin na ang mga ninuno ng lahi ng halimaw ay gumawa ng hadlang upang ihiwalay ang totoong God Realm upang mapangalagaan ang likod ng lahi ng halimaw. Sa madaling salita, naniniwala rin siya na hindi ito ang tunay na God Realm. Siyempre, para sa kanya ngayon, dahil walang ibang makapangyarihang tao ng Heavenly Dao dito, naging back garden na ito. Ang lahat ng Heavenly Daos ng Eternal God Realm ay natipon sa ilalim ng kanyang kontrol. Hindi kalabisan na sabihin na ang lugar na ito ang magiging back garden niya sa hinaharap. 100 taon nang lumipas sa isang kisap mata. Naunang dumating ang ninuno ni Shenmo kasama sina Madam Honglian at Shi Gandang. Pagkatapos, dumating si Xiong Yutian sa Sky God City kasama ang kanyang anak na si Xiong Huan at ang pangalawa at pangatlong master ng palasyo na sina Chanhei at Xuan Tianhao. Pagkatapos ay ang apat na Panginoon ng Eternal God Realm Desolate Sea, ang itim na pagong at beyo ng North at South Seas, at ang magkapatid na Aoqing at Aoyu ng East at West Seas. Sa ganitong paraan, kasama sina Xuantong, Granny Sun Fox, Medusa at Yu Linglong, mayroong kabuoang 15 Heavenly Dao level strongmen. Kabilang sa kanila, si Xuantong, ang ninuno ni Shenmo at ang dalawang magkapatid na Aoqing at Aoyun ay pumasok sa ikatlong antas ng Heavenly Dao sa paglalakbay sa Changqing Dojo. Sinundan ni Xuangui, Beyo, Xiong Yutian at Medusa na pumasok sa ikalawang antas ng Heavenly Dao mula sa orihinal na unang antas ng Heavenly Dao. Pagkatapos nito, sina Madam Honglian, Shi Gandang, Chanhei, Xuan Tianhao at Granny Sun Fox ay pumasok sa unang antas ng Heavenly Dao. Siyempre, mayroon ding Xiong Huan, na ang lakas ay maihahambing sa ikalawang antas ng Heavenly Dao, ngunit siya ay isang blood cultivator at hindi maaaring tretuhin ng may sentido komon, ngunit sa opinyon ni Yang Yiyu, si Xiong Huan ay may malaking potensyal. Tanging sina Yang Yiyu at Yu Linglong ang bago sa unang yugto ng Heavenly Dao Realm. Tinanong niya si Xuantong tungkol sa paglipat mula sa Heavenly Dao Realm patungo sa First Heavenly Dao Realm. Sa mga salita ni Xuantong, ang Heavenly Dao Realm ay may tatlong maliliit na kaharian, pangunahin, intermediate, at advanced. Matapos masira ang Heavenly Dao Realm, ito ay ang Heavenly Dao Rule first level hanggang sa 5th level perfection, at pagkatapos ay ang 5 realms ng Hidao. Matapos pagsamahin ang 5 Dao sa isa, ito ay isang transcendent na pag-iral. Kaya alam niya na kahit ang paglilinang ng Heavenly Dao Realm ay aabutin ng mahabang paraan. Pagkarating ng lahat ng mga tao, nagbigay si Yang Yiyu ng mga tagubilin kina Huang Shulang, Teng Shi, at Tu Jingyuan, at hiniling din kay Shenmo Laozu at Xiong Yutian na hayaan silang kunin ang mga tao mula sa dalawang pangunahing Dao Palaces para tanggapin ang dispatch ni Huang Shulang. Matapos ayusin ang lahat, dinala niya ang 15, hindi, 16, at isang Shasha Fox Saint ng pinakamataas na antas ng Diyos ng Bata sa lokasyon ng hadlang at bumalik sa God Realm. Pagkarating ni Yang Yian sa barrier, tumingin si Yang Yian sa barrier na tumatak sa kultivasyon nila ni Yu Linglong, medyo nakasimangot, natatakot na baka may mangyari, pero sinabi ni Xuantong, diretso ka, God, pagkatapos mong marating ang Heavenly Dao Realm, hindi ka maaapektuhan ng kapangyarihan ng barrier. Naiimbestigahan ko na ito ng Eternal God. Sa pamana ng kanilang mga ninuno, sinasabi nila na ito ay isang sumpa, ngunit sa katunayan, ang antas ng langit na Dao ay hindi maaapektuhan. Maganda yan, tapos Terena, pamunuan mo ang team, ako na ang bahala sa Sun Fox Saint. Inutusan ni Yang Yian si Xuantong. Oo, tumanggo si Xuantong at sinabi sa lahat ng mga dakilang Diyos ng demonyo, lahat ay sumunod sa akin. Malakas silang lahat kaya wala silang pakialam. Isa-isa silang pumasok sa barrier.
Sa wakas, si Yang Yian ay tumingin sa Sun Fox Saint at ngumiti at nagsabi, "Halika, papasukin muna kita sa Chen Kun Pot, at pagkatapos ay ilalabas kita kapag nakalabas ka at naabot ang God Realm." Salamat, Diyos, ang Sun Fox ng buhangin ay maganda ang ugali. Ang kanyang cultivation ay wala sa Heavenly Dao level, kaya ang pagpasok sa Chen Kun Pot ni Yang Yian ang pinakaligtas na paraan. Matapos kolektahin ang Sun Fox Saint at ipasok ang Chen Kun Pot, si Yang Yiu sa wakas ay pumasok sa barrier. Gaya ng inaasahan, ang kapangyarihan ng kanyang kapatid na babae ay walang gaanong epekto sa antas ng Heavenly Dao, na nagpagan sa kanyang pakiramdam. Binilisan niya at nag-shuttle. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas. Nagliwanag ang kanyang mga mata at bumalik siya sa God Realm. Kabanata 2776, ang mga tao mula sa Cloud Gate sa Lower Realm ay umakyat sa Divine Realm. 10,000 taon na ang nakalipas mula noong umalis ako sa God Realm kasama si Yulinglong. Mabilis na lumipas ang 10,000 taon. Para kay Yang Yiu, ang 10,000 taon na ito ay talagang hindi parang mahabang panahon. Alam niya na ito ang pagkakaiba sa pagitan ng God Realm at ng Immortal Realm noong siya ay nasa Cultivation World. Kung mas malapit kang magsanay hanggang sa katapusan, mas kaunting oras ang maaapektuhan kapag mayroon kang malalim na paglilinang. Para sa mga Diyos sa God Realm, ang oras ay talagang walang kabuluhan kung hindi mo sinusubukang gawin ang isang bagay, dahil ang mga Diyos sa God Realm ay karaniwang may walang hanggang habang buhay, maliban kung sila ay mamatay ng abnormal. Ngayon ay nakabalik na siya sa wakas sa God Realm, at kasama niya ang 15 Heavenly Dao Realm level Masters. Walang mga Heavenly Dao level Masters sa buong Chen Kun Temple. Si Master Rabbit ay isang Heavenly Dao level na pag-iral, ngunit nang makilala niya si Master Rabbit noong taong iyon, hindi pa nakabawi ang cultivation ni Master Rabbit. Ngayon 10,000 taon na ang lumipas, ngunit hindi alam kung nakuhang muli ni Master Rabbit ang kanyang cultivation. At hindi alam ni Yang Yiu kung anong level ng Heavenly Dao Master, ngunit kung mabawi ni Master Rabbit ang kanyang peak cultivation, hindi dapat mababa ang kanyang strength level. Sa buong God Realm, 2 Heavenly Daos lang ang alam niya. Ang isa ay ang Supreme Emperor ng Heaven Clan, na nasa huling antas na ng Dao. Kapag ang Dao ay matagumpay na pinagsama, siya ay magiging isang transcendent na nilalang, iyon ay, ang antas ng santo ng Eternal God Realm. Lumipas ang 10,000 taon, at hindi sigurado si Yang Yiu kung nagtagumpay ang Supreme Emperor sa Dao. Sana hindi. Kung nagtagumpay ang Supreme Emperor sa Dao, wala siyang pagkakataon. Ang pangalawang Heavenly Dao ay ang Emperor Foxy, ngunit ang Emperor Foxy ay nasa ikatlong antas ng Dao, isang antas na mas mababa kaysa sa Supreme Emperor. Kung may iba pang Heavenly Dao Master sa buong God Realm, naniniwala si Yang Yiu na dapat meron. Kaya lang hindi niya alam. Bukod sa anumang bagay, ayon sa antas ng Heavenly Dao Realm, dapat mayroong Heavenly Dao Master sa ilalim ng Emperor. Hindi banggitin ng mga Heavenly Dao Masters, sa oras na iyon sa Evergreen Saint Dao, ang huling payo na ibinigay sa kanya ng kamalayan ng Saint Statue ay naglalaman ng malaking impormasyon. Ang kamalayan ng Saint Statue ay nagsabi sa kanya na mag-ingat sa mga banal na iyon sa hinaharap. Nangangahulugan ito na mayroon pa ring mga santo sa God Realm, at mayroong higit sa 1 1/2. Kung ikukumpara sa mga santo, ang Heavenly Dao Realm ay hindi sapat. Siyempre, para sa kanya ngayon, malayo pa siya sa banal na daan. Kahit na alam niyang may mga santo sa God Realm, hindi niya sila mock-contact. Kapag naabot na niya ang isang tiyak na antas ng lakas sa hinaharap, maaari niyang mock-contact ang mga mahiwagang santo na iyon. Ngayon para sa kanya, haharapin niya ang Heavenly Clan ng God Realm at haharapin ang paglipol ng Supreme Emperor. Naniniwala ako na sa sandaling lumitaw siya, mararamdaman ito ng Supreme Emperor. Ang susunod na hakbang ay ang labanan sa Heavenly Clan. Siya at ang kataas-taasang emperador ay dapat na maunawaan ang matagal nang itinatangi na nais ng mana ng Chen Kun God. Maaaring patayin siya ng Supreme Emperor, o papatayin niya ang Supreme Emperor. Siyempre, alam niya na kung hindi magtatagumpay ang Supreme Emperor sa Hidaw, hindi niya ito personal na sasalakayin, ngunit ipapadala lamang ang mga strongmen ng Heavenly Clan sa ilalim ng kanyang upuan para patayin siya. Ayon sa orihinal na pagsusuri ng Rabbit Lord, bagamat hindi siya hahayaang mabuhay ng Supreme Emperor, hindi niya ito personal na sasalakayin, dahil gusto ng Supreme Emperor na linangin ang Hidaw. Hindi siya maaaring umalis at hindi maabala. Ngunit kahit na ganoon, sapat na ang malaking grupo ng Heavenly Clan para makayanan niya. Kung gusto siya ng Emperor na salakayin, ito ay pagkatapos lamang ng tagumpay ng pagsasanib ng Dao. Kapag nagtagumpay ang Emperor sa pagsasanib ng Dao, mangangahulugan din ito ng pagkamatay niya, Chen Kun Temple at ang Ascendant Clan. Kaya alam ni Yang Yian na kailangan niyang magpatuloy sa paglaki at pagsasanay ng walang tigil, at makipaglaban sa Emperor at patayin siya bago nagtagumpay ang Emperador sa pagsasanib ng Dao. Sa ganitong paraan, maaari siyang maging ganap na ligtas, at ang Chen Kun Temple at ang Ascendant Clan ay hindi mag-aalala. Mabuhay sa God Realm. Maaaring pinamunuan niya ang God Realm, o winasak siya ng Emperor at ang Ascendant Clan. Ito ay isang sitwasyon na itinadhana kasing aga ng panahon ng Chen Kun God Realm.
Noong nakaraan, kahit na si Yang Yian ay pinasigla ni Foxy, Tai at iba pa, wala siyang tiwala sa kanyang puso, at nagsumikap lamang. Ngunit ngayon ay may impormasyon na si Yang Yian. Sino ang mag-aakala na makakamit niya ang Heavenly Dao sa loob lamang ng mahigit 10,000 taon? Sa mga salita ni Xuantong, sa loob ng mahigit 10,000 taon, umalis siya mula sa isang maliit na umakyat na Diyos upang makamit ang Heavenly Dao at tumayo sa gitna ng malalakas na lalaki sa God Realm. Siya ay walang kapantay at walang kapantay. Siya ang unang tao sa panahon. Dagdag pa, sa 15 malakas na Heavenly Dao sa paligid niya, sino ang makapagsasabing wala siyang tiwala? Sa madaling salita, alam ni Yang Yiu sa kanyang puso na mula ngayon, ang God Realm ay magugulo. Siya ay sasabak sa 100 ng pananakop, na magiging isang nakamamatay na labanan sa pagitan ng Ascendant Du Clan at ng Heaven Clan. Diyos ko, bumalik tayo sa Chen Kun Temple. Lumapit si Xuantong at nagtanong. Huminga ng malalim si Yang Yiu at tumango, let's go. Nang matapos siyang magsalita, kumikilos ang kanyang puso at bumukas ang isang pinto sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanyang kamay, at pumasok siya. Isang grupo ng malalaking halimaw ang sumunod sa kanyang likuran. Ang Chen Kun Temple ay isang natatanging banal na espasyo. Kinokontrol ni Yang Yiu ang susi at maaaring pumasok sa kalooban. Isang matagal nang nawawalang hininga at isang matagal nang nawawalang kapaligiran ang lumitaw. Bumalik na ako, sabi ni Yang Yiu sa sarili. Yanze. Whoosh whoosh whoosh. Sunod-sunod na dumating ang mga figure. Ngumiti si Yang Yiu, at nasasabik din siya nang makita niya ang unang figure na lumilipad. Damn old man. Si Master Yun Changxi iyon. Sa likuran niya, sunod-sunod na lumilipad ang mga figure. Nang ang matanda ay sumulong sa Light God, nanatili siya sa Chen Kun Temple. Layunin din niya na hayaan ang matanda na pangunahan ang mga miyembro ng pamilya at kaibigan sa ibabang mundo. Tanging ang matanda lamang ang pamilyar sa mga tao ng Yunmen sa ibabang mundo. Ang relasyon sa pagitan ng master at apprentice ay palaging ang apprentice ay hindi tulad ng isang disipulo, at ang master ay hindi tulad ng isang master, ngunit ang relasyon ay napakalalim. Bagamat tinawag niyang patay ang matanda, lubos na iginagalang ni Yang Yiu si Yun Changxi sa kanyang puso. Dahil tinulungan ng master at apprentice ang master na buuin muli ang immortal na katawan at umakyat sa immortal na mundo sa Sanxian Island, hindi pa talaga sila nagkikita. Hindi sila muling nagsama hanggang sa pumunta sila sa Chen Kun Temple sa God Realm. Sa oras na iyon, bumalik si Yun Changxi sa God Realm at naging Light God ng Chen Kun Temple. Lumapit si Yang Yiu kay Yun Changxi, lumuhad at yumuko, ang disipulo ay nagbibigay paggalang kay guro. Biglang nanginig si Yun Changxi, at nagmamadaling inalalayan siya at sinabing, You little brat, sinusubukan mo ba talaga akong ipahiya? Si Yang Yiu na ngayon ang master ng Chen Kun Temple at ang bagong Diyos. Siya ang matandang Dharma God ng Chen Kun Temple, kaya natural na hindi niya hahayaang lumuhad si Yang Yiu. Once a teacher, always a father. This will never change. I don't care what your identity is or what my identity is, you will always be my master. Si Yang ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa aspetong ito at medyo tradisyonal din. Bilasan mo, ikaw ay isang Diyos ngayon, napakaraming tao, huwag gawin ito sa hinaharap. Bagamat sinabi ito ni Yun Changxi, napakasaya niya sa sinabi ni Yang Yiu. Anya, ang pinakamahalagang bagay ay ang tanggapin si Yang Yiu bilang isang disipulo. Siyempre, ito ang kaayusan ng Diyos, ngunit masaya pa rin siya. Hehe, ngumiti si Yang Yiu at tumayo. Ang sarap bumalik, tinapik ni Yun Changxi si Yang Yiu sa balikat, at ang kanyang mga alalahanin sa loob ng libu-libong taon ay naibsan sa wakas. Nasaan ang asawa ng aking amo? Tumingin si Yang Yiu sa likod ni Yun Changxi habang nagsasalita. Yanzi, nandito ako. Tingnan mo kung sino pa ang nandito. Tumawa ang boses ni Chanji at dahan-daw ang dumating, ngunit sa likod niya ay isang malaking grupo ng mga tao. Tumingin si Yang Yiu at nagulat. Namula ang mata niya. Sa likod ng asawa ng amo ni Chanji ay lahat ng pamilyar na mukha. Ang lahat ng mga kamag-anak at kaibigan ng Yunmen sa mababang mundo ay umakyat sa banal na mundo. Kabanata 2777, ang seloso na asawa ni Chanji. Ang 10,000 taon ay hindi isang mahabang panahon sa God Realm, at maaari pa nga itong sabihin na isang kisap mata lamang. Ngunit sa relatibong pagsasalita, sa mas mababang kaharian, tulad ng Immortal Realm at ang Cultivation Realm, hindi ito maikli. Maraming bagay ang maaaring mangyari sa loob ng 10,000 taon. Halimbawa, ang paglilinang sa tuktok ng Immortal Realm at pag-akyat sa God Realm. Ang mga tao ng Yunmen sa Immortal Realm ay may kakaibang mapagkukunan at kondisyon sa paglilinang. Pinag-isa ni Yang Yiu ang Immortal Realm at ginawang Yunmen ang unang puwersa sa Immortal Realm, kaya natural na walang kakulangan sa cultivation resources. Bilang karagdagan, ang mga tao ng Yunmen mismo ay may malakas na talento sa paglilinang. Nang umalis si Yang Yiu, marami siyang magagawa para makaakyat sila mamaya. Ang isa pang mahalagang punto ay sinira niya ang platform ng pag-akyat na ginamit ng Celestial Clan upang aipakulong ang pag-akyat ng mga immortal,
nakatumbas ng pag-unlock sa mga tanikala ng mga immortal sa Immortal Realm para umakyat sa God Realm, upang ang mga umakyat mamaya ay hindi na magkaroon ng sinasadyang mga paghihirap mula sa God Realm, para natural na mapunta ang God Realm. Hanggat maaari mong matagumpay na makaligtas sa sakuna ng pagiging isang Diyos, maaari kang umakyat upang maging isang Diyos. Hindi inaasahan ni Yang Yian na ang mga pangunahing tao na umakyat mula sa Yunmen ay karaniwang dumating, at kahit na ang matanda ay natagpuan ng kanyang anak na si Yang Xingfu at iba pang umakyat kasama niya. Nandito ang lahat ng babae sa grupo, na ikinagulat ni Yang Yian. Paano sila dumating? Normal lang at inaasahan na darating ang mga nakatatandang kapatid na lalaki at iba pang matataas na antas mula sa Yunmen sa mundo ng mga engkanto, ngunit talagang nakakagulat na dumating ang lahat ng babae at bata ng kanyang grupo. Magagaling ang kanilang mga talento, ngunit hindi sila dapat makapagsanay ng ganoon kabilis. Ngayon tila marami sa kanila ay mga Diyos sa itaas na antas. Ito ay talagang hindi inaasahan. Ngunit wala siyang panahon para pakialaman ang mga bagay na ito sa ngayon. Ang inaalala niya ay ang muling pagkikita ng mga kamag-anak at kaibigan. Sa susunod na ilang buwan, kasama ni Yang Yian ang kanyang pamilya. Pagkatapos, mahigit 10,000 taon ng paghihiwalay, isang kasinungalingan ang sabihing hindi niya sila pinalampas. Bagamat nilinang na niya ang antas ng Heavenly Dao, pinanghahawakan pa rin niya ang damdamin sa kanyang puso. Ito ang kanyang Dao. Tinatamasa niya ang pagmamahal sa pamilya at higit siyang nagmamalasakit dito, maging ito man ay isang grupo ng mga babae at bata, o mga kaibigan at kapatid, kapwa-alagad, at iba pa. Gayunpaman, napakalinaw niya sa isang bagay. Sa pagtatapos ng paglilinang, ang mga relasyon tulad ng pagmamahal sa pamilya ay talagang manghihina. Ito ang resulta ng pag-unawa sa mga batas ng pagpapatakbo ng Heavenly Dao. Ang Dao ay maaaring walang awa sa huli. Ang kalupitan ay mapagmahal din, ito ang dakilang Dao. Alam niya ito sa kanyang puso, ngunit nakikisama pa rin siya sa lahat tulad ng dati. Maliban sa kanyang asawa, mga anak at magulang, mararamdaman niyang Yiu na lahat ay may pakiramdam na malayo sa kanya. Hindi niya ito naiintindihan noong una, ngunit kalaunan ay nalaman niya ito. Napangiti siya ng mapait sa kanyang puso, ngunit wala siyang magawa. Ang gap sa cultivation ang dahilan kung bakit ang mga tao sa Cloud Gate sa lower world ay napalayo sa kanya, ngunit hindi nakakapagtaka. Nasa antas na siya ngayon ng Heavenly Dao cultivation, at nakapasok na sa hanay ng mga malalakas sa God Realm. Ang mga tao sa Cloud Gate ay nasa God Realm lamang sa maikling panahon. Marami sa kanila ay mga Diyos sa larangan ng paglilinang, at ang karamihan ay nasa antas ng langit na Diyos, na siyang pinakamataas pa rin. Walang mas nakakaalam kaysa sa kanya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng Heavenly Dao at ng mga Diyos at Diyos. Bagamat sinasadya niyang makipag-ugnayan sa lahat, may hadlang pa rin sa 5 elemento. Maging ang panganay na kapatid at ang pangalawang kapatid ay ganito. Halimbawa, ngayon ay bihira na niyang makita ang panganay na kapatid na lalaki at ang pangalawang kapatid na lalaki upang mag-usap, ngunit kahit na ang tawag sa kanya ng dalawa ay nakababatang kapatid pa rin at masyadong masigla, ramdam niya na may isang hindi nakikitang pader sa puso ng dalawang magkapatid, at hindi sila makalapit sa kanya. Sobrang depressed siya nito. Pagkatapos ng chat, nag-isa siyang naglakad sa mundo ng Chenkun Temple. Matapos samahan ng isang grupo ng mga babae at bata sa mga araw na ito, isa-isa niyang kinausap ang mga matandang kaibigan. Ngunit walang sorpresa na ang lahat ay sobrang pigil. Walang malay, tumangala siya at pumunta sa Guangming Mountain, kung saan naroon ang Dao Cheng ng matanda. Nakatayo sa harap ng bundok, nag-alinlangan si Yang Yiu kung aakyat at kakausapin ang patay na matanda. Ngunit kung ang matanda ay nagkaroon din ng kakilakilabot na agwat sa kanya noon, mas lalo siyang nanlulumo. Habang siya ay nag-aalangan, isang sumpa ang tumunog, ikaw na bata ay pumunta sa dojo ng aking Panginoon at hindi pumunta upang magbigay galang, bakit gusto mong lumabas ako upang batiin ka? Narinig ni Yang Yian ang boses ng matanda at tuwang-tuwa siya. Nagustuhan niya ang ganitong uri ng intimacy ng pagmumura. Siya ay inis sa paggalang ng lahat na may pagkamangha. Ang kanyang Taoismo ay palaging makatao, at sinabi niya sa kanyang sarili na hinding-hindi ito magbabago. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, nawala siya sa lugar, at muling nagpakita sa susunod na sandali, nakarating na siya sa dojo ng master. Ang tinatawag na Guangming Dojo ay talagang isang patio na patio ng bahay sa gilid ng burol. Lahat sila ay itinayo ng matanda at ng asawa ni Chanji. May mga 3 bahay lang ang pawid. May isang gate, ngunit ito ay isang gate ng bakod. Sa mga salita ng matanda, ang mga magarbong bagay ay hindi tao, ang mas simple at mas malinaw ay ang tao. Pagharap niya sa pinto, nakangiting binuksan ni Chanji, ang asawa ng amo, ang pinto. Nang makita siyang lumitaw, sinabi niya, pumasok ka, Yanzi. May iniisip ka, ngunit hindi mo sinabi sa asawa ng iyong amo. O sinabi ng matanda na nakarating ka na sa paanan ng bundok, ngunit nag-aalangan ka. Ano ang mali? Hindi mo ba ako gustong makita, ang asawa ng iyong Panginoon? Habang nagsasalita siya, nakangiting lumabas si Chanji, at walang sabi-sabi, hinawakan niya ang kamay nito at naglakad papunta sa bakuran. Medyo natakot pa si Yang Yian nang kaharap si Chanji, ang asawa ng master.
Ito ay hindi dahil sa anumang bagay, ngunit dahil ang kanyang kagandahan ay masyadong kamangha-mangha. Lalo na't hindi siya naglakas loob na tumingin sa kanya. Hindi siya mapakali nang makita ang mukha nito. Ito ang asawa ni Master, hindi siya nang ahas na lapastanganan, kahit na iniisip niya ito sa kanyang puso, kaya takot na takot si Yang Yian sa kanya. Dahil kinaladkad ng asawa ni Master na si Chanji, namumula pa rin si Yang Yian. Mabilis din niyang sinabi, ang asawa ni Master ay hindi ganoon, kasama ko ang aking pamilya sa lahat ng oras na ito. Okay, stop talking, pareho ka ng master mo, playboy ka, hindi ka bagay, napakaraming babae ang kaya mong pamahalaan, you deserve it. Sa isang kisap mata, nagbago ang kanyang mukha, mula sa masigasig at mahina ay naging masungit at madilim, ang pagbabago ng mukha ni Chanji ay naging dahilan upang hindi maglakas loob na magsalita ni Yang Yian. Nahihiya lang. Ubo. Isang ubo ang tumunog. Ito ay ang matandang lalaki na nakaupo sa bakuran at umiinom ng tsaa, at ang tsaa ay inagaw. Halatang inagaw ito sa sinabi ni Master's wife. Sige, ikuha mo kami ng side dishes, iinom tayo. Sinabi ni Yun Changxi kay Chanji na may pagpapanggap na kamahalan. Ha! Binitawan ni Chanji ang kamay ni Yang Yian at tuluyang tumalikod at umalis. Biglang nakahinga ng maluwag ang master at ang apprentice. Ho! Nagpakawala ng mahabang hininga si Yang Yiyo. Talagang hindi siya mapakali sa harap ng asawa ng amo na ito. Umupo siya sa tea table sa tapat ng matanda at ininom ang tasa ng tsaa. Pagkatapos ay sinabi niya, matanda, pinagalit mo ba ang asawa ng aking Panginoon? Sayang, napag-usapan na natin ito noon, ang asawa ng master ng martial arts mo at ang asawa ng master ng prinsesa, at pagkatapos ay siya. Yun Changxi na parang sumasakit ang ulo. Nang marinig ni Yang Yiyo ang mga salita ng kanyang master, naalala niya na tila hindi niya nakita ang asawa ng master ng martial arts at ang asawa ng master ng prinsesa. Tinanong niya, hindi mo ba nakita ang dalawang asawa ng Panginoon? Hindi ko sila nahanap. Gusto ko silang hanapin, ngunit nagseselos ang asawa ng iyong amo sa Chanji. Mapait na ngumiti si Yun Changxi. Kabanata 2778 kinuha ni Lord Rabbit ang banal na hayop upang magsanay. Nang marinig ito ni Yang Yian, sumimangot siya at nagsabi, Guro, hindi mo ba nakita ang asawa ng martial god at ang asawa ng master ng palasyo? Napabuntong hininga si Yun Changxi, oo, akala ko mahahanap ko sila sa tulong ng Chenkun Temple, ngunit walang balita. Talagang kakaiba. Walang balita. Nagulat din si Yang Yian. Ayon sa kasalukuyang lakas at paglilinang ng matandang lalaki sa mataas na antas ng Diyos ng Batas, kasama ang kanyang pagpapakilos sa kapangyarihan ng Chenkun Temple, dapat na posible na makahanap ng mga tao sa God Realm, tama ba? Hindi ko talaga inaasahan na sasabihin niya na wala man lang balita. Umiling si Yun Changxi at sinabing, hindi, hiniling ko sa Thunder Venerable na i-deduce ito para dito, ngunit wala pa ring balita. Ilang beses ding na-deduce ng asawa ng iyong Chanji ang Chanji Formation at walang balita. Makumpirma ko lang na buhay pa sila, ngunit hindi ko alam kung nasaan sila. Hindi ba nagseselos ang asawa ni Chanji kanina? I still deduce it for you, gustong tumawa ni Yang Yian, ngunit hindi niya magawang tumawa dito, dahil alam niya kung gaano kahalaga ang asawa ng martial god at ang asawa ng master ng palasyo sa matanda. Magkamag-anak silang lahat. Ang iyong Chanji Master ay may matalas na dila ngunit may malambot na puso. Maaaring nagseselos siya, ngunit dapat niyang mahanap ito sa kanyang puso, kaya't gumugol siya ng maraming oras sa pagtuturo at ilang beses na hinuhusgahan ang mga lihim ng langit. Mabagal na sabi ni Yun Changxi. Master, huwag kang mag-alala, tutulungan ko itong hanapin. Noon, may isang kaibigan ko kasama si Wuzhen Master at Princess Master. Kilala mo rin siya, Lanzin. Magkasama silang tatlo sa langit. Natural na hindi nakakalimutan ni Yang Yiyu si Lanzin. Tumanggo si Yun Changxi, ginabayan ko ang batang babaeng iyon na si Lanzin maraming taon na ang nakararaan. Nga pala, nasaan ang matandang Rabbit Lord? Hindi ko pa siya nakikita simula nang bumalik ako, at wala akong oras na tanungin siya kung ano ang kanyang ginagawa. Biglang naisip ni Yang Yiyu ang Rabbit Lord sa oras na ito. Bumantong hininga si Yun Changxi at sinabi, 10,000 taon ka nang hindi nakapunta rito, salamat kay Thunder Venerable. Maaari niya siyang tawaging Rabbit Lord, ngunit magalang na tinawag siya ni Yun Changxi na Thunder Venerable, na halatang iginagalang ang Rabbit Lord. Gumalaw ang puso ni Yang Yian, at nagkaroon siya ng masamang premonition. Kinabahan siya at nagtanong, ano ang problema ni Master Rabbit? Sinabi ni Yun Changxi, huwag ka ring kabahan. Ang kagalang-galang na Lei Ting ay pansamantalang umalis sa Chenkun Temple. Sa pagsasalita tungkol sa iyong mga kababaihan at mga anak, maraming mga kamag-anak at kaibigan ni Yunmen ang talagang dinala sa God Realm ni Master Rabbit. Kung hindi, hindi sila makakarating sa God Realm. Si kagalang-galang na Lei Ting ang nakakaalam na ang mas mababang mundo ay nag-aalala tungkol sa kanila. Isang dakilang kapangyarihan ang dumating ang iba, ang iyong nakatatandang kapatid at ang mga matatanda at mga halimaw ng Yunmen sa mundo ng mga engkanto ay umakyat ng mag-isa. Ang mga Yunmen sa mundo ng engkanto ay nag-iwan ng ilan sa iyong mga disipulo upang bantayan ang bahay, at sila rin ay nagsanay at umakyat ng hakbang-hakbang. Tuwang-tuwa sila.
Ang hinaharap na daan ay dapat na mas mahusay, na resulta rin ng aking pakikipag-usap kay Venerable Lei Ting. Kaya makatitiyak ka tungkol sa usapin ng Yunmen sa mundo ng engkanto. Inayos na namin ito. Lakas ng loob mo sa susunod. Pansamantalang umalis ang kagalang-galang na Lei Ting sa Chenkun Temple para humanap ng paraan para maibalik ang kanyang cultivation at tulungan ka sa hinaharap. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na pigilan ang kanyang amo nang marinig niya ito at sinabing, "Matanda, sabihin mo lang sa akin kung saan nagpunta ang Rabbit Lord." Tumingin si Yun Changxi kay Yang Yiyo at nagmura, maraming gustong sabihin ang mabahong batang lalaki. Maaari mo bang pakinggan ito? Pinutol niya ang kanyang amo nang walang paggalang. Natigilan si Yang Yiyo, ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, tuwang-tuwa siya sa kanyang puso. Gusto niyang marinig na minumura siya ng matanda at maging mabait. Okay, go on, ngumiti si Yang Yiyo at sumuko. Kailangang aminin na kahit ang mga Diyos na may mataas na antas ay nangangailangan ng ilang mga paputok. Hindi alam ni Yang Yiyo kung ang ibang mga Diyos ay malulungkot, ngunit tiyak na gagawin niya, o ang depresyon ng mga Diyos ay ang pag-aanak ng mga demonyo sa puso. Para sa kanya, ang pinakamahusay na paraan upang maalis ang panloob na demonyo ay ang pagkakaroon ng maayos na kalooban at malinaw na pag-iisip. Mabuti pang makipag-chat siya sa matanda ng ganito. Pagkatapos ay sinabi ng matanda, "Hindi mo ba nakitang wala na ang mga hayop na sumusunod sa iyo?" Natigilan si Yang Yiyo. Totoo naman. Kasama niya ang kanyang pamilya sa lahat ng oras na ito at hindi pa lumalabas. Tila hindi niya nakita ang kanyang mga hayop, Daor, Zamao Bird, Yunlei Beast. Gusto pa kitang tanungin, nasaan sila? Tanong ni Yang Yiyo. Sinabi ni Yun Changxi, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit umalis si Venerable Lei Ting. Napag-usapan namin ni Venerable Lei Ting ang tungkol sa iyong mga Divine Beast. Sa mga salita ni Venerable Lei Ting, ang iyong mga Divine Beast ay magiging mahusay na katulong sa iyong pakikipaglaban sa Celestial Clan sa hinaharap. Ngunit sila ay lumalaki ng masyadong mabagal, at sila ay hindi dapat magkaroon ng natural na kapangyarihan at kakaiba. Nadama ng kagalang-galang na Lei Ting na ang iyong mga banal na hayop at kakaibang mga hayop ay kailangang sanayin at kailangang sanayin ng mas propesyonal, kaya dinala niya sila sa isang sagradong lugar upang magsanay. Una, upang sanayin ang mga banal na hayop at kakaibang hayop, at pangalawa, kailangan din ni Lord Rabbit na ibalik ang kanyang sariling lakas, kaya kinuha niya ang mga ito at hiniling sa Master na sabihin sa iyo. Kung lalabas ka sa hindi kilalang lupain, kahit na naabot mo na ang kaharian ng Heavenly Dao, huwag kang magpabiye sa iyong paglilinang. Dahil sinabi ni Venerable Lei Ting na pagkatapos ng isang panahon ng akumulasyon, ang pundasyon ng Celestial Clan ay malamang na umabot sa isang nakakatakot na antas. Sinabi rin niya na ang kaharian ng Heavenly Dao ay simula pa lamang. Ang huling resulta ng tunay na Heavenly Dao ay ang Hidao, ngunit maraming kaharian sa pagitan. Alam mo na ito, di ba? Tumango si Yang Yiyo at sinabing, "Oo, hindi ko alam noon, ngunit pagkatapos kong pumunta sa Eternal God Realm, tumungo ako sa kaharian ng Heavenly Dao at napagtanto ko na talagang maraming maliliit na kaharian sa pagitan ng kaharian ng Heavenly Dao at ng Hidao, ngunit kailangan kong magsanay ng mabuti at hindi na talaga ako magpapatalo." Siya nga pala, matanda, sino ang inalis ni Master Rabbit? Tanong ni Yang Yiyo. Sinabi ni Yun Changxi, ang iyong mink, ang maliit na phoenix, ang guya, unicorn, ang cloud thunder beast, ang unggoy na dudo, ang mixed-haired bird ay kabilang din sa kanila, pati na rin ang golden dragon ng iyong asawa, ang sinumpaang kapatid na si Liu Ermaho, at iba pa. Gayunpaman, hanggat iniisip ng master ng kuneho na lahat sila ay may potensyal na kinuha para sa kanila, ito ay isang venerable na potensyal para sa kanila. Kasamang hayop sa tabi ng Chenkun God Venerable noong nakaraan, at ang kanyang lakas ay hindi bababa sa God Venerable, sa kasamaang palad, ang kanyang cultivation realm ay kailangang maibalik. Sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ni Yang Yiyo matapos marinig ito. Ang mink at ang maliit na phoenix ay hindi nagpakita ng makapangyarihang mga talento na dapat taglayin ng mga hayop. Ngayon ay sinusundan nila ang master ng kuneho sa ilang lihim na lugar upang magsanay. Kahit hindi siya tulungan ng mga ito, masaya siya. Pagkatapos ay gamaan ang pakiramdam ko, tumango si Yang Yiyo at patuloy na nagtanong, sinabi ba ng guro ng kuneho kung kailan sila babalik? Umiling si Yun Changxi at sinabing, hindi, ngunit hindi mo dapat isipin iyon. Tunay na malakas na tao si Thunderlord, siya ang mag-aayos. Bahagyang nadismaya si Yang Yiyan matapos itong marinig, ngunit kumpara kina Daor at Tuye, mas pinapahalagahan niya ngayon ang saloobin ng kanyang mga nakatatandang kapatid sa kanya. Siya ay isang emosyonal na tao, at hindi siya komportable kapag tinatrato siya ng kanyang mga nakatatandang kapatid na may pakiramdam ng pagkalayo. Kabanata 2779, Paglalakbay sa Beyond City. Matanda, ang mga nakatatandang kapatid ko. Si Yang Yiyo ay medyo nalungkot. Well, dahan-dahan lang masanay. Iba na ang posisyon mo ngayon, at ibang-iba rin ang cultivation level mo sa mga senior brothers mo. Normal lang na mapalayo sila sa iyo. Ang tao ay walang awa at mapagmahal. Huwag masyadong seryosohin. Hayaan mo na lang. Lahat ay may kanya-kanyang tao. Sa bagay na ito, kasama ang iyong mga kababaihan, mga bata at iba pa, maaari silang makaramdam ng kakaiba sa iyo sa hinaharap.
Ganito nagiging malungkot ang mga masters. Hindi ito ang iyong problema, ngunit ang natural na aura pagkatapos mong maabot ang isang tiyak na antas ng paglilinang. Malakas ang iyong kasalukuyang aura, at natural silang humanga sa iyo. Kailangan mong linangin ang iyong isip. Kapag napigilan mo ang aura ng Heavenly Dao, magiging maayos ang lahat. Paano ito pipigilan? Ni hindi ko alam kung paano linangin ang aking isip, mapait na ngumiti si Yang Yiyo. Sinabi ni Yun Changxi, hindi mo na kailangang magsanay para putalasin ang iyong isipan. Masyadong mabilis ang paglaki ng iyong paglilinang. Kung magpapatuloy ka sa ganito, magkakaroon ng malalaking problema. Mula ngayon, ikaw bata, tandaan mo sa iyong Panginoon, huwag mo nang pagbutihin ang iyong paglilinang, at least huwag mo itong sadyaing pagbutihin. Ang susunod na pagsasanay ay magnilay at magsanay, huwag gumamit ng anumang panlabas na puwersa. Mula ngayon, magandang gawin ang ilang mga ritual na bagay. Mas mainam na putalasin ang iyong isip, at gagawin mo ang dapat mong gawin, na magkakaroon ng malaking epekto sa iyong paglilinang. Itinagilad ni Yang Yiyo ang kanyang ulo at sinabing, halimbawa, paano ang patio ng iyong amo? Hindi sumagot si Yun Changxi, ngunit hinayaan si Yang Yiyo na tumingin sa kanyang bakuran. Natigilan si Yang Yiyo at tumingin sa courtyard ng master at apprentice. May mga bulaklak at talento, tsaa na maiinom, at isang kubo na gawa sa pawid. Agad naman itong naintindihan ni Yang Yiyo. Pagbabalik sa karaniwan, ang paraan ay simple, ito ay kung paano putalasin ang iyong isip. Naiintindihan ko, seryosong tumango si Yang Yiyo. Ngumiti ng masama si Yun Tian at sinabing, hindi mo man lang maramdaman ito sa iyong sarili, ngunit ang aura na iyong ipinalalabas ay talagang napakarahas. Mahirap para sa kanila na mapalapit sa iyo. Hindi katakataka na ang iyong mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae ay humanga sa iyo. Kahit ang iyong guro ay nararamdaman ito. Wala akong choice. Masyadong mabilis tumaas ang cultivation level ko at hindi ko na mabawi ang aura ko. Mapait na ngumiti si Yang Yiyo. Sige, lalabas ang iyong Panginoon at ang iyong may bahay upang hanapin ang iyong martial god at ang may bahay ng Palace Master. Maaari kang manirahan sa looban na ito. At saka, kailangan mong bantayan ang mga galaw ng Celestial Clan. Pagkatapos mong magpakita, sa palagay ko ay napansin na nila ito, at magkakaroon ng isang todo digmaan sa susunod. Kailangan mong maging handa para dito. Hindi mo alam, maaaring umatake ang Celestial Clan anumang oras. Bagamat nakatago ang mundo ng Chenkun Temple, maaari itong matagpuan ng malalakas na tao sa antas ng Heavenly Dao, at maaari itong magdulot ng panganib. Sa mga salita ni Thunder Reverend, tiyak na maraming malalakas na tao ng Heavenly Dao sa 33 Heavens Temple, kaya kailangan mong maging handa sa pag-iisip. At kung maaari, iminumungkahi kung lumabas ka at maglakbay at magkaroon ng karanasan. Ang pagkakita ng higit pa sa mundong ito ay makakatulong sa iyong paglilinang. Hindi sapat na umasa sa closed-door cultivation lamang. Mayroon pa ring iba pang makapangyarihan at sinaunang puwersa sa God Realm. Masyadong makapangyarihan ang 33 Heavens Temple, at dapat kang makipagkaibigan sa kanila. Tumango si Yang Yiyo upang ipakita na nakinig siya, at pagkatapos ay nagtanong, matanda, sa palagay mo ba ay pupunta tayo sa isang malawakang digmaan sa 33 Heavens Temple? Nag-isip si Yun Changxi at sinabing, oo, ngunit hindi ngayon. Kailan ito? Tanong ni Yang Yiyo. Darating ang araw na ang lakas mo ay kasing lakas ng Emperor, at kapag nagtagumpay ang Emperor na sumanib sa Dao. Sa dalawang pagkakataong ito na ang panahon para sa Chenkun Temple at 33 Heavens Temple para makipagdigma. Sabi ni Yun Changxi. Napabuga ng hangin si Yang Yiyo at sinabing, paano ngayon? Ngayon sila ay kikilos, ngunit hindi sila pupunta sa digmaan. Sabi ni Yun Changxi. Naiintindihan ko, tumango si Yang Yiyo, siguro hindi pa rin ako kwalipikado sa mata ng Emperor. Bueno, kahit na nakapasok ka na sa Heavenly Dao, hindi ka pa rin kwalipikadong makipaglaban sa Emperor. Kung maaari kang pumunta sa teritoryo ng Heavenly Clan para tingnan, baka makatulong ito sa iyo. Sabi ni Yun Changxi. Okay. Pupunta ako. Naunawaan ni Yang Yiyo ang ibig sabihin ng matanda, na ipaalam sa kanya ang kanyang sarili at ang kaaway at manalo sa bawat laban. Ang pakikipaglaban sa Heavenly Clan ng 33 Heavens Temple ay hindi maiiwasan, ngunit wala siyang gaanong alam tungkol sa Heavenly Clan, at maaari siyang magdusa ng gusto sa totoong laban. Ito ay isang magandang bagay din na puntahan at alamin ang tungkol dito, upang makita ang Heavenly Clan, upang maunawaan kung gaano kalakas ang Heavenly Clan, at kung gaano karaming mga strongman ang Heavenly Dao level. Ito ay napakahalaga. Bagamat nagbalik siya ng higit sa 10 dakilang demonyong Diyos ng Heavenly Dao mula sa Eternal God Realm, hindi tiyak na makakalaban talaga nila ang Heavenly Clan. Ang galing. Maraming nag-usap ang Master at ang Apprentice. Kinabukasan, dinala ni Yun Changxi si Tianji mula sa Chenkun Temple para hanapin ang asawa ng Master ng Martial God at ang asawa ng Master ng Palasyo. Nanatili si Yang Yiyo sa maliit na patio ng Master at ng Apprentice, at sinimulan niyang putalasin ang kanyang isip. Araw-araw, umiinom siya ng tsaa na may mga bulaklak, pumitas ng mga bulaklak at nagtatanim ng damo. Lumipas ang mga araw, ngunit nalaman ni Yang Yiyo na hindi kumalma ang kanyang isip.
Makalipas ang 10 taon, handa na siyang lumabas at maglakbay. Ito ay hindi ipinapayong magtrabaho sa likod ng mga saradong pinto. Ito ang katotohanang napagtanto niya sa nakalipas na 10 taon. Handa na rin itong buksan ang Chenkun Temple, para makalabas ang lahat kung gusto nila. Ang pananatili sa mundo ng Chenkun Temple sa lahat ng oras ay hindi makakatulong sa paglilinang. Dahil tinahak mo na ang kalsadang ito, dapat ay mayroon kang matatag na puso upang sumulong. Hindi posibleng magtago sa Chenkun Temple. Pagkatapos ng lahat, kailangan mong lumabas upang maunawaan ang dakilang paraan ng langit upang mapabuti ang iyong larangan ng paglilinang. Sa katunayan, alam niya ang isang bagay sa kanyang puso, ang pananatili sa Chenkun Temple ay isang paraan ng pagtakas mula sa Heavenly Tribe ng 33 Heavenly Palaces. Sa sandaling lumabas siya, ang Heavenly Tribe ng 33 Heavenly Palaces ay mararamdaman siya at tutugi sa kanya. Pero natakot ba siya? Natatakot. Ngunit iyon ay sa nakaraan. Hindi naman ngayon. Sa araw na ito, iniutos ni Yang Yiyu na ang sinumang disipulo ng Chenkun Temple ay maaaring lumabas at maglakbay kung gusto nila, ngunit kailangan nila ng isang malakas na tao upang mamuno sa koponan. Pagkatapos ay sinabihan niya si Xuantong na manatili sa Chenkun Temple, at nagpaalam siya sa kanyang pamilya at lumabas upang maglakbay ng mag-isa. Wala siyang kasama. Sa pagkakataong ito siya ay lumabas pangunahin upang putalasin ang kanyang pagkatao. Alam din niyang hahanapin siya ng 33 Heavens Temple, at napakadelikado kung magsama siya ng sinuman. Kaya iniwan ni Yang Yiyu ang Chenkun Temple ng mag-isa ng walang tunog. Ngunit ang hindi niya alam ay pagkatapos niyang umalis, tinipon ni Xuantong ang lahat ng malalakas na tao sa antas ng Heavenly Dao para sa isang lihim na pagpupulong. Walang nakakaalam kung ano ang partikular na sinabi. Beyond City sa God Realm. Ito ay isang God City na pinili ni Yang Yiyu ng walang layunin. Pagkarating sa God City na ito, para siyang manunood, pinapanood itong God City of the Heavenly Clan. Wala itong pinagkaiba sa ibang God Cities na nakita niya. Mayroong milyon-milyong mga Diyos at lahat ng uri ng mga tribo dito, ngunit may isang pagkakaiba, iyon ay ang panuntunan ng Heavenly Clan. Isang araw, pumasok si Yang Yiyan sa isang restaurant. Pagkaupo pa lang niya ay may narinig siyang katabi na nag-uusap tungkol sa kakaibang bagay. Kabanata 2780 ang malakas sa templo ng banal na langit. May narinig na nagsabing, alam mo bang may kakaibang nangyari sa Yunsheng Mountain? Yunsheng Mountain. Hindi ba iyon ang banal na bundok kung saan matatagpuan ang pamilya ni Lord Bai Kaiyo ng Beyond City? Anong kakaibang bagay ang maaaring mangyari? Hindi mo alam. Ang kakaiba ay ang pinuno ng pamilya Bai, si Bai Kaiyun, ay nagpahayag ng pagsasara ng bundok. Isinara ang bundok. Iyon ay hindi malamang, tama. Bagamat ang Yunsheng Mountain ay ang banal na lupain ng kanyang pamilyang Bai, ito ay palaging bukas at hindi kailanman isinara. Hindi, ang iyong impormasyon ay hindi tumpak. Narinig ko na ang bundok Yunsheng ay may sariling hadlang, at hindi ito automatikong isinara ng pamilya Bai. Kaya't sinasabi mo na ito ay isang kakaibang bagay. Sarado mag-isa. Imposible yan, di ba? Ano ang imposible? Ang bundok Yunsheng ay hindi ang banal na lupain ng kanyang pamilyang Bai noong sinaunang panahon. Usap-usapan na ang ninuno ng pamilya Bai ay naglakbay mula sa bundok Yunsheng at nakamit ang kaliwanagan at naging isang santo. Noon lamang nanirahan ang pamilya Bai sa bundok Yunsheng. Sa aking palagay, ang bundok Yunsheng ay dapat na isang uri ng banal na lupain ng kayamanan. Marahil ay may isinilang na banal na bagay. Posible talaga ito. Nakatanggap ako ng isang balita. Nabalitaan ko na ang mga tao mula sa 33 Heavens Palace ay pumasok sa Yunsheng Mountain at ngayon ay nagkakaroon ng away sa pamilya Bai. Imposible iyon. Ang pinuno ng pamilya Bai ay isang malakas na tao sa Heavenly Dao Realm. Kahit na ang 33 Heavens Palace ay kailangang magbigay ng mukha sa kanya. How dare they fall out? Ano ang imposible? Ang 33 Heavens Palace ay maaaring nagbigay ng mukha sa pamilya Bai noong nakaraan, ngunit sa palagay ko ay maaaring hindi iyon ang kaso ngayon. Bakit? Nabalitaan ko na may isang bagong Diyos na lumitaw sa Ascending Clan 10,000 taon na ang nakalilipas, kaya iniutos ng Emperor na iparikol ang malalakas na lalaki mula sa Heavenly Saint Temple ng 33 Heavens Palace's Heavenly Saint Temple. Isipin mo ito, kahit na ang pinuno ng pamilya Bai ay isang malakas na tao ng Heavenly Dao, anong uri ng lugar ang Heavenly Saint Palace? Na maaaring makapasok sa Holy Heaven Temple ay hindi bababa sa malalakas na lalaki ng Heavenly Dao, at medyo marami sila. May pakialam ba ang mga tao sa Heavenly Saint Temple sa isang Bai family Heavenly Dao? Ang malalakas na lalaking iyon sa Heavenly Saint Temple ay pawang masuwen at walang pakialam sa isang pamilyang Bai. Marahil sa pagkakataong ito ay may mga hindi pangkaraniwang kayamanan na talagang lumitaw sa lupaing ninuno ng pamilya Bai, at isang malakas na tao mula sa Heavenly Saint Temple ang gustong makialam. Sa tingin mo ba susundin ni Bai Kaiyon ang mga master ng 33 Heavens Palace? Siguro. Marahil ay hindi. Ang Yunsheng Mountain ay ang lupaing ninuno ng pamilya Bai. Ang 33 Heavens Palace ay hindi maaaring maging masyadong mapagmataas, tama ba? Haha, hindi pa ba sapat ang pagiging mapang-api ng 33 Heavens Palace sa mga nakaraang taon? Totoo yan. Stop talking.
It's all about big shots. Huwag na tayong magkagulo. Bakit hindi tayo pumunta sa Yunsheng Mountain para makita ang excitement? Kung may lumabas na kayamanan, baka magkaroon tayo ng pagkakataon. Oo, puntahan natin ang excitement. Nabalitaan ko na maraming master ang nawala. Nakinig si Yang Yian sa mga talakayan ng mga taong ito, kinuha ang baso ng alak at ininom ang lahat, na may ngiti sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay tumayo siya at lumabas ng restaurant. Makikita rin niya ang excitement. Bagamat ang Beyond City ay teritoryo din ng Heaven Clan, at ang City Lord na si Bai Kaiyun ay isa ring Heaven Clan, maririnig mula sa mga talakayan ng ilang katabing tao na hindi lahat ng puwersa ng Heaven Clan ay sumuko sa 33 Heavens Palace. Mula sa mga talakayan ng mga taong ito, narinig niya ang pangalan ng Tiansheng Palace, at sa totoo lang, medyo mabigat ang pakiramdam niya sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalang ito. Ayon sa talakayan ng mga taong iyon, ang Tiansheng Temple ay ang 33 Heavenly Palaces, o isang napakalakas at misteryosong organisasyon sa ilalim ng Supreme Emperor. Karamihan sa malalakas na lalaki na makapasok sa Tiansheng Temple ay nasa antas ng Heavenly Dao. Hindi niya alam kung gaano karaming malalakas na lalaki ang Heavenly Dao sa Tiansheng Temple na ito, at kung gaano sila kalakas. Pero sakto lang dahil hindi niya alam na mabigat pala ang nararamdaman niya sa puso niya. At pinili niyang pumunta sa Yunsheng Mountain para lang makita at maunawaan ang sitwasyon. Mayroong dalawang kahulugan. Una, dahil ang malalakas na lalaki ng Tiansheng Temple ay nagtungo sa Yunsheng Mountain, pupunta siya upang salubungin sila, umaasang may matutunan tungkol sa sitwasyon ng Tiansheng Temple. Pangalawa, parang si Bai Kaiyun ng pamilya Bai ay maaaring magkaroon ng away sa 33 langit na palasyo. Kung ito ay totoo, ito ay magiging pinakamahusay. Gusto niyang subukang manalo sa pamilya Bai, pagkatapos ng lahat, sila ay malalakas na lalaki ng Heavenly Dao. Ang so-called enemy of my enemy is my friend, diba? Mas mainam kung ang pamilya Bai ay magkaroon ng away sa 33 Heavenly Palaces o sa mga tao ng Tiansheng Temple. Kung hindi sila magkaaway, pupunta rin siya para manggulo. Sa panahong ito, nakaisip siya ng paraan para harapin ang 33 langit na palasyo. Sa halip na hintayin ang 33 Heavens Palace na patuloy na guluhin siya, mas mabuti para sa kanya na magkusa na magdulot ng kaguluhan para sa 33 Heavens Palace, hayaan silang magkaroon ng apoy sa kanilang likod bahay, at unti-unting humanap ng mga pagkakataon upang masira ang 33 Heavens Palace. Mula sa kanyang natutunan sa panahong ito, bagamat ang 33 Heavens Palace ang pinuno ng Celestial Clan, hindi lahat ng puwersa ng Celestial Clan ay sumusunod sa 33 Heavens Palace, iyon ay, ang Supreme Emperor. Bukod dito, dahil ang 33 Heavens Palace ay masyadong dominante at makapangyarihan, ito ay talagang isang sitwasyon ng galit at hinanakit sa buong Celestial Clan, ngunit maraming puwersa ng Celestial Clan ang hindi nang ahas na magsalita. Ngunit sa opinyon ni Yang Yian, iba ang malalakas na lalaki sa antas ng Heavenly Dao. Ang malalakas na lalaki ng Heavenly Dao ay may dignidad ng malalakas, at talagang posible na hindi sila natatakot sa 33 Heavens Palace. Kung maaari niyang pukawin ang antipatiya ng karamihan sa Celestial Clan laban sa 33 Heavens Palace, o kung kaya niyang manalo sa ilang puwersa ng Celestial Clan, malaking tulong sa kanya na patagin ang 33 Heavens Palace. Ang pinakamalaking layunin niya ngayon ay ang paghiwa-hiwalayan at pagtagpi-tagpiin ng 33 Heavens Palace, na siyang susunod niyang pinakamalaking layunin. Matapos ang usapin sa 33 Heavens Palace ng Celestial Clan, magkakaroon siya ng oras upang mahanap ang reincarnation at pumunta sa Netherworld. Matapos malutas ang matagal ng inaasam na hiling sa pagitan ni Emperor Zun Wuzhang, siya, ang Qiankun Temple at lahat ng umakyat na angkan ay nagkaroon ng isang matatag na kapaligiran sa paglilinang, at nagkaroon sila ng oras upang hanapin si Liu Lingling. Sikat na sikat ang bundok Yunsheng. Ito ay matatagpuan sa silangan ng Beyond City. Isa itong bundok na diretso sa langit. Nang dumating si Yang Yiyo sa paanan ng bundok, nakita niya ang maraming Diyos na nakapalibot dito. Ngunit tulad nga ng sinabi ng mga Diyos sa restaurant, ang bundok ay selyado at hindi makapasok. Ngunit para sa kanya, hindi iyon ang kaso. Matapos mahanap ang isang lugar na hindi nakatira, sinuri ito ni Yang Yiyo at nalaman na ito ay isang hadlang na hindi maaaring basagin ng malakas sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, ang bundok ay tinatakan ng tao, hindi ng kanyang sarili. Sa paghusga mula sa aura ng hadlang, ang paglilinang ng taong hindi masira ang hadlang ay dapat na nasa itaas na kaharian ng langit, hindi isang rule strongman. Ito ay talagang hindi mahirap para sa kanya. Sa kapangyarihan ng 10 paraan, sinira ni Yang Yiyo ang hadlang ng walang anumang presyon, at hindi ito matutuklasan. Sa susunod na sandali, na-activate niya ang kapangyarihan ng Divine Core Dao Tree, naramdaman ang kapangyarihan ng Zhoutian, at unti-unting nabuksan ang attribute power ng barrier. Umirap siya at dir-diretsyong pumasok dito. Bukod dito, hindi niya sinira ang hadlang, kaya walang makakaalam. Pumasok siya sa bundok ng Yunsheng nang walang nakakapansin. Ang buong bundok ay napakalaki, ngunit naramdaman ito ni Yang Yiyo ng kaunti at natagpuan na may ibang aura na nagmumula. Sinabi niya sa kanyang sarili, mayroon kayang pambihirang kayamanan dito.
Sa kanyang pangunawa, mayroong isang napaka-eleganteng aura sa mundo, na halos kapareho ng kapangyarihan ng hangin at ulap. Matapos matukoy ang direksyon, hakbang-hakbang na umakyat si Yang Yiyo sa hagdan. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.